3. Ang choice, para lang sa may pera. Catherine Bernardo, hello, love, Oh. goodbye. Ulit-ulit po, ang hina po, ang hina. Ay, ang hina ko ba? Ba yan? Ganun kasi may emotion yung voice. Okay, Oo. sorry po. Ulitin ko ba, chika? Ulitin mo. Ulitin ko. Sige. Take 2. Ang choice, para lang sa may pera. Catherine Catherine Bernardo. Bernardo in Hello, Love, Goodbye. Oh, 2019. ay. Pre-pandemic, May no? year pa. May year pa. May year pa. Sorry, may three. Di nyo kaya. Mm. Ralph. Akin lang ang asawa ko. Parang hindi Maha naman. Salvador. Parang hindi naman. Gigil na gigil, no? Ayun. Okay. Oh, Renz. Ayoko ng masikip. Ayoko ng walang tubig. Ayoko ng mabaho. Ayoko ng putik. Hello! Go pot. I wanna be Super B. Yeah, Rupa making to Super B. Directed by Joyce Bernal. Binibining Joyce Bernal. Oh. Go Kiefer. Don't give comments about my personal life because I don't keep comments about yours. Bobby Salazar, Four Sisters and a Wedding, 2008. Ko napanood. Taray! Iba, pwede na tayo Pala sa nasabi acting yung title lang challenge. sa akin. Kaya kong Ay, ano- abutin ng langit. By Kinang Ina. Yes. Taray! Iba guys, pwede na tayo sa acting challenge. Pwede na nating gawin yung third installment ng acting challenge. For this episode, tayo na Oh yon. my God. yung For second this gift. episode, Third episode gift. for what? Ay, ayun na nga. So dahil tayo, acting nga ng ang intro natin. So, syempre, pag-uusapan natin today, mainit-init pang episode last night, which is episode 6, Drama Rama Mama. Okay, so let's go. Wala kami naririnig po sa Kaya yung ganun eh. Pitik-pitik na lang, ganyan. Kaya mo bang pumitik? Pitik ka nga. Todo ko na yun. Sorry na. Todo na talaga. Ganun mo nga siya sa mic. Tingnan lang natin kung magsiscratch. Hindi. Wala. Wala. Maganda yung mic mo, ibig sabihin. May Oo. noise cancellation. Yeah. So, noise yun. Charing. Okay. So, yun na nga. So, let's go straight to the point, mga bakla. Mini challenge. Ito na. Papwet ate or puppet ate in English. Yun yung according to sa subtitle. So, sino ang have sa inyo and sino ang wale? Sige, I'll go first. Dahil wala ako last week, babawi ako. Okay, una pa lang, can I just say na ito yung ito yung gusto kong, hindi pinaka, ito yung nagustuhan kong challenge so far, mini challenge so far. Kasi dito, gamit na gamit yung creativity nila, whether it's on the makeup or whether dun sa pag-come up ng lines, 'di ba? Very witty. Kailangan kasi parang siya aside sa tawag dito, parang comedy challenge, nagiging comedy challenge din siya kasi syempre kailangan maging pakak yung mga lines nila, 'di ba? So sobrang ang galing. Yun na. Tsaka siya, isa siya sa mga favorite ko din na challenges sa franchise, sa buong franchise. Yan at saka yung reading challenge. Yun yung inaabangan ko talaga, doon ka talaga aside sa Snatch Game, doon sila ma-define talaga of their group Capacity. diba? Oo, ganyan. So ang have for me for that challenge, hello. As an OV Kant apologist, nagbabalik po. Pero syempre, again, as an OV Kant apologist, this time, hindi siya ang pinaka-have ko. Ang pinaka-have ko po ay si Hannah Beshi. But,
portraying my very love Ovi Kant. Very funny si bakla doon. Sobrang iconic din kasi nung pag meltdown ni Ovi, 'di ba? So sobrang naging benta yung at saka kamukhang-kamukha ni Ovi yung puppet. Oh my God. Na may Oo, kadugtong din siya actually, sa yung out Anta. of drag. 'Di ba, tawang-tawa talaga ako. Tsaka okay lang yung parang dumiretso lang. Ang ganda nung atake nung kay Hanabeshi kasi na dineretso niya lang ng kung ano yung mga ginagawa talaga ni Ovi. Yung iba kasing queens, parang may pa-story pa sila na kung ano, nagkakwentuhan sila, tas walay naman yung kinalabasan, 'di ba? Oo. 'Di ba may mga ganong parang medyo na misunderstood nung iba yata yung instruction, which is medyo hindi din clear actually yung instruction dun sa challenge. So yun, ang runner-up Havay ko actually is si Ovikant. Ano ba yan? Ay, Bias. Lang, mai-push lang. oo, mai-push lang kasi naman ang benta kaya nung pagka-portray niya kay Arizona, very much vape couture, yon. At ang walay ko, um, DDM. Nakita ko lang 'to sa comments na yun yung tawag sa kanya. Oh my God! DDM. 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 Ano yung okay. Didi Didi Marie. Marie. Ay, oo nga pala. Nakita ko Pero lang sa ano kung naman sino siya, yung DDM. no? Pink ribbon Oo, naman oo, siya. oo, oo, oo. Pero nakakatawa kasi yung DDM. Sabi ko, sino yung DDM? Yung pala nga, may Marie nga pala siya kasi Didi lang yung natin, di ba? So, Oo. Didi Marie. So, ayun lang for me. Did I say more? Basta si DDM yung pinaka sa akin, wale. Yeah. Ikaw Ren, sino ang mo, have mo at sino ang wale sa'yo sa Ako mini same with you. challenge? I agree with you kay Hanabeshi. Very funny, may concept, and relatable, and hindi siya offensive. Wow, ano pa rin. Tawan-tawa ako sa exorcism of Obi-Wan talaga. Ginawa niya ng Unti-unti siya title. diba? Unti-unti niya inaangat yung puppet na, Diyos ko. Feeling ko kung totoo yon, papanoorin ko sa sinehan. Tapos, same thing, second ko is si Ovi din. Kasi, tawan-tawa ako sa vape couture. Runway number 2, vape couture. Tapos, in fairness kay Kat, ano lang, funny naman, pero sobrang isa lang yung joke niya, yung kay Bernie na tagapala ng ano. And, yeah, wali ko din, yes, si Hanabeshi, si Didi, and si Jade. Oo. Ano nga yung kay Yeah. Jade? Ano yung joke? O di ba Kay very Kay unforgettable. Jade is yung parang Kay nire-enact niya Kat-Kat. yung away nila ni Kat-Kat. Okay, get. Ito yung may ano sinabi parang narcissistic something, Yes. 'di ba? Na parang medyo unnecessary. Ayun, who prefer? Ay, ako na. I mean, agree. I mean, kasi tama yung sinabi ni ako din gusto kong challenge to second to reading kasi pawitihan to eh. Pero for some reason, parang they just proven kasi nag-i-English pa eh. Pinatunayan lang nila na talagang wala silang comedic skills masyado sa Snatch Game because of this. Kasi parang ang wala lang, parang lang nag-group project sa school yung effort nila for this. So sobrang outstanding din nung kay Hanabeshi tsaka kay Ovikan. Ovi. Kasi they made you laugh without offending others or without saying things unnecessarily na parang everyone can relate kasi alam nila yung sinasabi mo. Hindi yung which brings us to kay Didi Marie nga, which is parang gets na pressure pero sana always think before you speak na parang 'di ba katulad noon na it blew out of proportion. Naging guilty naman siya pero I also uploaded Hanabeshi's reaction
Kasi if Oo. I were that, girl, hindi ako makikipagbiruan sa'yo. Papakita ko sa'yo na, ina mo. Ma-demonetize tayo sa YouTube nila. Okay lang yan. Naka-ano to, for adult content. Charing. Ayun. Pero kasi, girl, yung reaction niya nung narinig niya na yun, di ba? Parang, pero he went along na parang, Yeah. sige, fan lang Yeah. tayo. So, yun. More about that later. So, Pot, ikaw. Kala ko ako ang winner kasi ang last hindi pala. Ikaw pa rin parang Rob. Ang pinakamagandang tanawin. Hindi mo tayo. Just lang. So, syempre ako, top ko, feeling ko naman same talaga tayo lahat eh. Pero ang top ko talaga ay si Hanabeshi kasi nga, ang clear ng intention niya to make it fun lang talaga. Kasi ganun naman talaga yung mga puppet. Kasi alam ko, ginagawa din yan sa ibang franchise, yung gumagawa sila ng puppet or something yan. Kasi yung kay Ovi din, habi din yung kay Ovi. Kahit alam mo yun yung Wave Couture. Pero may sense, alam mo yan, na yun nga, being funny lang talaga without any intention to offend. Yeah. Pero ako, ang bottom ko, although, naman kasi, for me kasi, noted na bottom si Didi eh. So, hindi ko na siya kinonsider as bottom. Kasi, tinanggal ko na siya dun sa choices. Kasi hindi naman talaga yung, iba yung atake niya. Parang hindi na siya nag-joke. Kasi, di ba, ang puppet ate naman talaga, ang intention is to make fun with the character na mabubunot mo. Lahat naman sila, they made fun. Pero si kasi, iba yung atake niya, si Didi. So, hindi ko siya sinali sa category. O, di ba mahaba yung paliwanag? So, ang bottom ko si Jade. Kasi wala talagang kwenta yung niya. Alam mo, ito yung antak na ginaya din niya si Kat. Pero sabi ni Bernie, 'di ba? Hindi yan ganyan. Ganito yan, ganon. Tapos ganun ulit yung ganon. May sarili talaga siyang lengguwahe talaga. Yun yung ina-upload ko kay kay Miss Jade. So meron siyang sariling lengguwahe. So siya yung bottom ko talaga for that. Ikaw, Ike. Ikaw, Ralph. Well, ako naman yung last. Agree na lang ako sa lahat. Period. No, gusto ko lang yung naging mood. Well, yung umpisa, gusto ko yung flow kasi nung umpisa, ang ganda ng mood. Tapos, as you go by, hanggang sa napunta na kay Didi, ang ganda ng pagkaka-edit ng story from high to low, tapos yung winner. Anyway, agree ako sa winner, si Hanabeshi. Deserve niya ang 20,000 pesos. True, totoo. At saka, yung key lang naman sa mga mini challenge is to have fun. Kung masyado ka nagseryoso, tingnan mo yung mga nagseryoso at saka nag-isip, sila yung nagulumihanan ng bonggang-bongga. Yung mga wala lang. Nakadagdag din kasi ang sabi niya, nakadagdag sa pressure na parang pinaparamdam kasi nung queen sa kanya na hindi niya deserve yung previous win niya. Doon siya na pressure. Yung kay Bernie. Oo. Oo, actually. Pero kasi, alam mo, can I just say na medyo hindi din kasi clear yung parang instruction nga ni Mama Pao. Parang ang highlight kasi is 'di ba parang dahil parang kilala niyo na ang isa't isa, you know the tea about each other. Parang inexplain yata ni Bernie na yun kasi yung sinabi. So yun yung dahil na pressure na siya to come up with something unique na feeling niya bebenta dahil nga ang humor ni Madam medyo elevated kumbaga. Feeling niya nakakatawa yun pero hindi akala niya bebenta, parang tsaka yun yung iniisip niya eh. Sabi niyo kasi tea about the queens eh, pero if you are a fan and if you've been watching the show, 'di ba? Malalaman mo na hindi ganun yung intention nung nung challenge. At the same time, ang ganda nung parang yun nga sabi nga ni Ralph na parang ang fun lang kasi yung mga nanalo, yung mga nakakatawa, pansinin niyo yung mga ginaya nilang queen, hindi na inis, 'di ba? Parang tumawa din, natawa lang yung naalala ko yung tawa, iba rin yung tawa ni Arizona kasi nga nung unang ganun pa lang. Tas umulit. At saka yung plot na Vape Couture, nag-extend hanggang sa dulo ng episode.
Na-highlight siya. Na-highlight, 'di ba? So alam mo yun, maganda nga yung gano'n. Thank you sa si Renz ang unang nag-highlight nun, yung intention na hindi nakakatawa pero Offensive. hindi nakaka-offend, 'di ba? Tsaka So yung ano din, yung tawag dito, yung nararamdaman ni Didi, parang for me kasi hindi ako naawa sa kanya. Kasi parang sabi ko, parang deserve mo yan kasi ganito yung sinabi mo kay Verushka, di Verushka. ba? Di ba? Ano kaya yung ano kaya yung naramdaman ni Verushka? Di ba hindi naman ganyan nag-react si Verushka nung sinasabi niyang Mm. hindi niya deserve. Kung ngayon binalik sa kanya. Tapos siya pa mismo yung nagsabi nun, di ba, na you're Mm. half deserving ganun. Pero yes, Kiefer. Hindi, amen lang, sabi ko. I mean, mamaya ako nasasabihin yung hanash ko. Ganun pala yung about- amen. Amen. Bible. Amen. Yes. So, Alien. Dapat dalawa Yeah. kasi. alien, oo At nga. saka Very, comment lang pala, ang lalaki ng mga popwet ngayon, no? Compared sa international. hand lang kasi yung sa international, Oo. eh, no? At saka wait Nagulat ako, ang lang, laki ng hindi ko lang popwet. alam kung napansin nyo dito, pero ito kasi una-una ka napansin, parang ang bilis ng episode na to, no? Pero more than 60 minutes siya. Oo, Konti na lang sila. Mabilis Ayan. lang pwede. Kasi Oo. ang bilis ng episode na sa popwet na, tapos biglang ito na, tapos ano na acting na, tapos na. Sabi ko, ay, parang wala. Baka kasi wala si Verushka. Walang Oo. airtime. Walang Na-miss mo na. airtime. Sabagay, Totoo, sabagay. na-miss. Airtime is full out. Come through. Anyway, so yun na nga. So ang winner ng challenge na to is si Hannah Beshi, which gave her the opportunity to, yung pinaka-perks nung winning the mini challenge is to choose kung sino, let them choose, sino yung mag-assign pala ng mga character nila sa Maxi Challenge naman, which Ang is, again, eto na, ni-research ko to kasi tatanungin na naman ako ni Pot kung anong Oh my title God, ang haba. ng Maxi Challenge. So, eto na, Drag Race presents Pangako Sa'yo, Mula sa Puso, Magkaribal sa Dulo ng Walang Hanggan ng Kadenang Ginto, Two Gives. Oh, Kung ano dyan. Grabe yun. Effort si Grabe. Maricel dyan, no? Parang Oo. kinakapos siya ng hiling. nung una hindi ko nga alam na siya yung nagbabasa. Nung inulit na naman siya, sabi ko, ay, wait, boses ni Maricel to. So, Boses. nakakatawa. O, nauubos na yung ano niya, hininga niya. So, sobrang haba. May 2 gives pa. So, ayan. So, ito na yung may mga comment ba kayo about dun sa pagpili ni Hanabeshi or pag-assign ni Hanabeshi ng characters? Do you think it was strategical or do you think it was kind of lang? Carry naman. Mabait kasi si Hannah Beshi eh. So parang feeling ko hindi Mm-mm. naman strategical or what. Parang hindi din strategical yung more of emotional yung nangyari sa pagpili niya sa chose kay Didi because of what happened. Pero I don't think, parang feeling ko out of kindness yung paggawa niya na out of gusto mong role. Edi, yan. Tsaka it helped din na konti na lang sila. So wala masyadong nag-agawa ng role, ano. So, okay. So, same go. sentiments din na kung tatanggalin mo yung issue na may sinabi si Didi, kahit tanggalin mo yung issue na yun, tapos ito yung mga napiling character, parang saktong-sakto lang. Parang sapat lang na ito yung role ni Hanabeshi, ito yung role ni Ovi, ito yung role nila. Parang wala talagang ano. So ang clean slate lang talaga nung pagkaka-place ni Hanabeshi. Kasi nga siya nga Miss Congeniality, mga kapatid. Siya na ba talaga? Feeling ko na-establish niya na yung sarili niya doon. After this episode. At sa pangalan pa lang. Oo nga, sa pangalan pa lang Hanabeshi. Pangalan pa lang Hanabeshi na siya. Pero sana pa din, umasa pa din tayo na nasa top naman siya at hindi lang yung Miss Congeniality ang makukuha niya sa end. Let's be hopeful. Oo, hindi ba yan ang balita sa black market? Wag na! Wag na. Okay, so going back sa acting challenge, let's not go there. So let's go sa acting challenge naman. Doon muna tayo sa rehearsal. Kasi gusto kong pag-usapan, ang dami kong hanash doon sa rehearsal, nakakaloka. Kasi 'di ba,
if you've been watching yung US franchise acting challenge, very much strict si Michelle Visage with the acting, 'di ba? As in, hindi ko alam kung mas mahaba ba yung prep time nila kumpara dito sa PH Oh. franchise o same lang din naman kasi parang naiklian ako. Dito ako naiklian po. Sabi mo sa buong episode, dito ako naiklian na parang Ako, okay. buong episode talaga. Yun na yung rehearsal. Parang iilang lines lang yung sinabi. And then, okay. Hindi ko alam if I have the same sentiments. Pero, nasayangan ako dun sa exposure ng Hello, the Diamond Star. Maricel Soriano as coach. Na parang feeling ko, it could have been, siguro, feeling ko siguro nasa editing din siya, pero more exposure pa sana. Kasi sayang andun na siya eh. And knowing Maricel, knowing her, medyo engaged kasi siya with the drag scene. If you're not familiar, Hello, isa yun sa mga OG na babaeng bakla sa Pinoy entertainment, diba? At saka meron silang, hindi ko napanood yun, pero alam ko meron silang collab ni Mama C, ni Silhouette before, na drag makeover siya. So, alam mo yun, Oo, sa vlog ata ni oo, Maricel. sa vlog niya. So, parang nasayangan ako na parang okay. Ang coach kasi 'di ba nung rehearsal si Maricel tsaka si Mama Pau. So, parang yung mga comment ni Mama Pau kasi parang ayun na yun. Alam mo, for the sake of being there, parang sayang yung opportunity. It could have been, Parang it todo could niya have, na yan. todo mo na yun. Oh, exactly. Na parang ikaw yung magja-judge. Yes. Ikaw yung magde-direct rather. Na parang, alam mo yun, yung mga comments na just for the sake of being there. Na parang okay. Ano yung okay Pero, na yan? Okay naman. pero feeling ko it's exactly that. Kasi hindi sila director. Na I think si Michelle Visage and other people, parang they do have that second set of skill na to direct. Yeah. On the Kaya side, parang ganon. Oo. Kaya mas nakakapagbigay sila ng inputs to better the people. So sila, as actors, I don't think all actors are directors naman. Pero still, given your experience, gets naman, pwede ka pa mag-input. Pero di ba parang ang gandang tandem sana kung si John Santos ang nag-director? Yeah, actually. Pwede, oo. Diba? Bakit ganon? Wala mag-director dito, charing. O sabi mo nga, not all actors are just say, directors. Okay, go. May nabasa lang ako sa Twitter na parang mas maganda daw if Twitter, may mga comments tayo from Twitter. Wow. Hindi, Sige, kasi basahin mo yan. nabasa ko lang parang ang gandang twist sana kung si John Santos yung kapartner ni Paulo tapos biglang may surprise appearance si Maricel nga. Surprise siya instead of oo Na nga. parang magugulat na lang yung girls na biglang may scene sila with Maricel. Oo nga, no? Diba? It works. Oo nga. Oo nga, ang ganda nun. Tsaka first acting nila di ba? So, tama. Wala lang. Parang dito Uulitin natin na daw. Ito na. Uulitin Ito na. na. Oo nga. Thank you. Mini-message ko na ngayon kasi sabi nakakahiya naman kay Ike. Kasi text ko kahit hirap na hirap ako mag-text ha. Kasi naman, lagi nating kinokomentan yung mga queens at this time. Parang ang dami ko. Kasi tsaka nag-rewatch ako ng Canada's Drag Race. Nakikita ko lang sa TikTok. Alam mo yun, parang before kasi si Brooklyn Heights, ang dami ding nagko-comment about her hosting. Diba? Na parang, na parang, wait, kailangan pa ng Pero look at her now. We love a very much self-aware and always open for improvement queen. Iba na rin yung level niya ng pag-host. Although, sige na nga, pagbigyan na natin kasi season 2 pa lang naman. Ang hirap, baka maligwak, diba? Oo, baka maligwak din naman. Pero kasi parang, dadadala kasi dito yung Itbulaga hosting, na parang, hindi benta for Pang me. one for all, hindi pwede. Oo, hindi siya pang ganun eh. So, sana, Okay naman. Diba? Parang sabi niya, okay naman. Okay na yun. Pwede na yun. Yun na yun. Pwede na yun. Sabi Hindi ko, ko oh alam. my God. Hindi ko alam kung may edit na dahil sa editing lang yun, na may iba pa namang sigurong sinabi. I don't know. Pero, ikaw, Renz, anong sasabi mo doon? Ayun, yun din. Na maiksi siya. And yun sinabi ko nga kanina na, ayun, baka hindi lang talaga sila equipped to direct. Baka, nadala. I mean, magaling naman si Maricel, pero
feeling ko kaya naman niya to direct, pero siguro hindi para sa kanya yung material, pwede rin. Pwede. Tapos, dun sa roles, I think okay naman din. Oh yeah. Hi. Sorry. Okay. Sorry, nangungulit. Ayun lang. Nasabi na rin niya. Well, yung comment ko lang naman, I may just say, kung pwede lang naman, yung magical moments kasi nangyayari sa ano, 'di ba, sa directing portion, dun sa behind the scenes. Tapos minsan mas mahaba pa yung behind the scenes kaysa dun sa act itself. At saka yung mga trending memes, trending catchphrases, dun nanggagaling yung opulence, Oo. you own Everything. yun. Sabi ko, feeling sa editing walang nangyaring gano'n. Masyado ba silang seryoso? So feeling ko nasa moderator din, which is yung mga director. Like kunyari, mag-stir ng pot si Michelle ng kunyari may magkaaway, gusto niya makita yung pag-aaway sa scene. O yung isa nahihirapan, gusto niya ma-magnify na nahihirapan yung isa. Pero at the end, maganda din naman pala yung acting. So feeling ko, mino-moderate din nila kung ano yung gusto nilang makita sa behind the scenes. Pero dahil nga yung nangyayari sa behind the scenes ngayon ay okay naman. Walang napulot na material si editor. True Ang naman. bilis-bilis lang ng behind the scenes. So, Sobra. sayang. Sana nag-play ng roles, hindi na nag-acting-actingan na lang si Maricel doon na mataray na director. Oo. 'Di ba parang Oo. mas pwede pa 'yon. Tapos bandang dulo joke-joke lang pala. Ayun lang. Na pa, babaguhin na daw nila talaga. Oo, baguhin Ayan. Thank you. Abangan Pero ko. gusto ko yung facial expression ni Ovid pagkapasok nila dun sa studio. Parang Kasi nga, naka-facial ka na. bilang Yung si character na agad. Maricel, ang taray-taray kasi ni Ay ano 'yan, yung facial expression nakita niya si Maricel? Oo. Yung unang nagalit pagpasok nila. Oo, Ayoko ng mataray nga late. kasi 'di ba si Maricel. Yeah. Arteng-arte agad si Ovid. True. Funny siya doon. Ano Ikaw, na Keith, raw? may mga ano ka ba? Wait, ano na raw? Wala ka ng tinurong iba. Ay, sorry. Go, Kiefer. Go. Sorry naman. Hindi na ko follow ng rules. Aside from those comments that you guys made, parang hindi ko naramdaman si Maricel throughout nga. Yun nga, parang directing challenge. Parang dito ko naramdaman. Kasi nga, di ba, may inispill ako sa GC na parang may inispill lang. Nakalimutan ng isa na may NDA siya. May inispill siya na something about Drag Race. So parang dito ko na-feel yung moment na parang tinatamad ba sila kasi wala silang control sa everything. Parang ganun yung na-feel ko. Na parang si Maricel, parang ano yan eh, parang legendary sa scene natin yan eh. Pero hindi mo siya nararamdaman and wala ngang directing. Very ano siya, parang very class actingan na group 1 acting ka. Very ganun yung feels niya. Tapos ayun, ang bilis nga na parang bakit yun na yun, parang wala man lang, parang isang take, yun na, okay na kayo sa ganong acting. Tapos, all praises sila doon sa ginawa nila back the scene. Pero pagdating sa judging panel, may nasasabi, parang, make it make sense. Tsaka yung mga scenes na Oo nga I'm naman. rooting for you. Yung mga ganun. I was So, rooting wala. for you. Wala, kaya nga eh. So parang kulang. Although, yes, Pot, go, ikaw. Hindi, wala pa ako. Ay, ako na ba? Go. Okay. Yun lang. Mabilis. Hindi kasi yung Mabilis. ang gulo din ng alaga ko. Wait lang. Ayaw magpakabog kay Ralph. Ito. Ako, Diyos ko, magiging anak ko bilang isa akong, galing din ako sa film industry. Yung pa lang, yung umpisa pa lang, alam ko na kagad na walang kwenta yung ipapalabas nila pagdating nung kasi hindi talaga engaging yung both sides. Although naniniwala ako na sa ganitong setup, kayang gawa ng paraan ng direktor yon.
I agree. Kahit sabihin mong ganito mag-acting sila Hanabeshi na hindi masyadong giving, mamaya ka na nga. Hindi Nasa masyadong editing. giving. Yung director kung meron binibigay niyo pinapakita niyo yung authority niya, yung goal niya, yung gusto niyang mangyari doon sa script. Mm. Mangyayari yun. Now which is hindi nangyari kasi sila sila Maricel tsaka sila Paolo throughout the time. Parang sila yung dinidirect na okay na ba to direct? Okay, sige, okay na yan. Alam mo yung baliktad na imbis na sila yung susunod, parang sila yung nasusunod or something like that. Kaya may mga point din doon pagdating doon sa mismong pinalabas as kinikritik na sila. May mga point doon na bakit hindi niyo sinabi sa akin yan nung nandun ako? Di ba? Maraming ganun niya. So, feeling ko kung may i-blame ako doon sa sa recording nila na yon kung ano man tawag doon. Feeling ko sisisihin ko si Maricel tsaka si Paolo muna. Kasi kasalanan nila bakit yung pinalabas walang kwenta. Spoiler alert wala talagang kwenta yung Bini Joyce Bernal sana na lang, no? Ganun. Can I just say something? Go. Before pa tayong yurakin natin ng episode na to, disclaimer lang na these are personal views and opinions. Yes. Wala pa namang basher, no? Wala pa naman. Mamaya, wait lang. Wala. Ano yan? Sabi nga ni Paolo, these are all fictional. Totoo. lang to go Kiefer. Yun lang. Nakalimutan ko yung isa mamaya na yung isa. Gusto ko yung tinuturuan tayo ni Kiefer ng mga bagong hand signal Kanina ito is praise. Ngayon naman may hashtag. Ginay ba yan? Pag hindi kayo pwedeng sumagot pag hindi kayo hashtag. Oh my. Okay, moving forward. Yes. Yun na nga. So, okay, ito na. Mabilis lang to. Acting challenge. Sino ang have sa inyo? Hindi pala natin na-discuss yun. And sinong wale? Sinong wale? Yeah. Go. Wala akong notes Iniilala ko pa. Mauna ka na, Ikes. Ang haba nung sinasabi nila palagi na, 'di ba, sinasabi yung title, biglang ang pinakamabilis na teleserye sa buong Keme-Keme. Tapos ang daming eksena nun. Sabi ko, di pa ba tapos to? Ang haba, no? Akala ko saglit lang. But yeah, in all fairness naman, ang have ko dito, although hindi ko nagustuhan yung general plot, ang dami talagang comment. Ang okay sa akin yung acting ni Katkat, ni Hanabeshi, ni Arizo. Ang dami. Sorry. Pwede bottom na lang. Hindi, yun na lang. Katkat, Hanabeshi, Arizona, OV. Silang apat yung wala kang... Hindi, isa lang. Hanabeshi. To be fair. Hanabeshi ako. Hanabeshi ako Sino dito. Hanabeshi. Yung pit crew. Parang sila nga yung nagpasaya. Kinikilig. Ano ba? Ayun ba si Ricardo? Yun ba yun? Si Ricardo yung kulot-kulot. Oo, bagong ano ba firm naman? si kuya mo. Nakakulot pala. Okay. Well, walang wale for me kasi nga yung apat yung nag-stand out na parang okay. Uy, medyo hot take na naman. Baka magalit yung Bernie apologies natin. For me kasi hindi ko naramdaman si Bernie, pero yung mga critic sa kanya, sinasabi na nakakatawa siya and all. Pero Ako talaga. Hindi ako natawa. Nasaan yung nakakatawa? Parang... Well, wala naman din kasing kwenta si diba? Sige. Sige. But yeah, yun. I mean, sige, ako na lang susunod na sasagot since nag-aapakan naman tayo ng mga pinaniniwalaan. So, mag-aapakan na rin din kita. Hindi, joke lang. Go. Masakit mang sabihin at ayaw ko man sabihin, pero ang feeling kong mas mas umangat sa nakita kong dito sa walang kwentang palabas na to ay si Ovi. Kasi kita ko talaga yung yung effort niya to act talaga. Tapos gusto ko na yung character niya hindi niya nabe-break. Kahit
ang galing lang, hindi niya nibibreak yung character niya, tapos napapanindigan niya yung character niya. So, Hindi ayan, siya namaos, no? oo, I comment Ovi for that. Yan. Ayoko man sabihin si Ovi. Dapat nga babawiin ko dahil dyan sa ibang tao dyan. Tapos para sa akin, ang parang walay ko, um, parang feeling ko walay talaga si Miss Jade. Kasi hindi kung parang in contrast to kabaligtaran ni Ovi, siya naman yung hindi pa rin umaalis dun sa character niya. Like, sige na ikaw yung malanding pokpok na ganyan, ganyan, ganyan. Pero kasi hindi na si ano pangalan niya, Marga? Or ano? Mm. Yun, Carla? kung ano, si Carla, na hindi ko nakikita si Carla, nakikita ko si Miss Jade so pa din. Tapos ganun pa din. So, parang hindi ko alam kung sino yung nagsabi no na parang dinadaan na lang talaga minsan sa ganda na lang talaga. Tapos pero puro at puro na lang ganun. Parang ang wala na. Sashay away, ganun. Wow, agad. Yun Words lang. ah. Oo, Yung parang nangyayari kay Jade, so yung plot niya is yung plot ni Georgius. hindi ko nakabot si Georgius. Si Georgius, Georgius. parang hindi naman. Si Georgius, Like yung palagi siyang bottom, tapos pag actingan or personality challenge, laging bottom. Tapos Sa yung mga mga naabutan- judges, gusto nilang makita ng sana may iba pa bukod sa pinapakita mo ngayon. Parang sa akin, para Para sa siyang si akin yung Miss ganyan Fame. ko. Ha? Sino? Miss Fame. Fame. Miss Fame. Hindi ko kilala si Miss Fame. Si Farah mo yung nasa isip ko. Pwede si Pwede, Paramore. pwede. Si Farah Si mo. Paramore. Oh, para siyang Farah mo na alam mo na gusto mo siyang i-up kasi ang ganda niya. Tas okay yung personality. Parang si Farah mo, di ba? Ang ganda rin ng personality ni Farah mo na tatanga-tanga pero maganda, nga ganon. So si Miss Jade kasi ganun siya. Pero yun nga, nadi-disappoint kasi competition to. Tapos may mga lumalaban na iba. So siya yung bottom ko for this. Go, Renz. Ayun, agree ako with both of your choices. So si Ovid din yung nag-stand out akin. Parang first two scenes or even dun sa rehearsals nila, tawang-tawa na ako sa kanya. And the choice of the voice, very funny. And talagang kinareer niya yung, tawang-tawa ko every time pinipick up niya yung mga bata. Parang walang ka-care. Tawang-tawa talaga ako doon. Tapos yung, ayun, bibigyan niya ng kwintas, tapos titago niya yung diary dun sa... Oo, may Tawang-tawa talaga ako. Yeah, I think we should have been on the top and hindi unang safe sa ano. Tapos, ayun, so hindi ko rin nagustuhan yung role ni Miss Jade kasi pero feeling ko it's coming from the previous episode na hindi niya nakuha yung gusto niya and hindi niya masyadong kilala yung character and kaya nag-resonate sa kanya si Carla kasi siya yun. Kaya no more effort for her to act kasi siya na yun. And I agree dun sa isang comment sa kanya na it's kind of one note na parang even though it's a telebakla siya, hindi nagbago si Jade on the screen and off the screen. So parang buong episode nakikita mo lang si Jade. Wala siyang ginawang anything special for it. So, So, true. Yeah. Yes, Ralph. Yeah, it's about Para tayong characterization. newscasters. Go. Go, Ralph. Pasok, Salamat, Renz. Pasok na. Hindi, nasa characterization din naman kasi talaga when it comes to characterization. Talagang nagwagi doon si Ovi Kant. Yun lang, nairita lang talaga ako sa boses ng konti. Lumapit sa pagkaboses ni Jadeson na parang tili ng tili, sigaw ng sigaw. Sabi ko tama na. Tapos ang haba-haba pa ng teleseryeng ito. Telebakla siya. Telebakla siya. Kaya mas na-appreciate ko si Uy, kat apologist na ba ako? Since last episode. Ano ba Kaya yan? na-appreciate ko yung kay Kat. Parang mas strategic pa nga yung kumuha ng side character tapos gawin mo ng best mo. At least konting minutes ka lang mag-a-appear pero nagawa mo yung best mo. True. Pero si Bernie hindi niya nakuha yung gusto niya, no?
Ang Carla gusto gusto niya niya yung kay ano, yung Carla. kay Jade. Oo. Yes, Anyway. Renz. Nag-raise ka ng hand. Ayun, sino na next? Si ano, si Kiefer? Mm. Yeah. Yeah, ang winner ko is sa napakahabang telebaklasyon na to. Na parang ano ba Ang gusto ko? haba. Kanina sobrang ikli, ngayon sobrang haba. Hindi Sobrang natin haba. in-expect. Ang winner ko dito is si Ovi Canten because even out of the scene, kung wala siyang lines, makikita mo naman na arte siya. Tsaka gustong-gusto ko yung nagsulat siya sa diary, tapos nag-wave pa yung hand, yung feet. very, very, very fun, very, alam mo yon. Ang ganda din ng tandem nila ni Hanabeshi talaga. Yes. Tapos, agree ako sa sinabi ni Ike doon kay Bernie. Oh my God! Wait lang po, mute ko lang po si Kiefer saglit. Kala ko na-remove mo na eh. Sabi nga ng judges, 'di ba? Pangmasa siya, which is not a bad thing. Ang nakita ko kasi yung problema. Wow, nakita ko yung problema kay Bernie even before dun sa Rusical. Kapag hindi niya pag wala siyang line, wala kang makikita sa kanya. Aarte lang siya kapag may line siya. Tapos pag wala, parang hindi mo maramdaman, hindi ka makakonect sa kanya. Pero kapag may binabanat siya, doon ka lang makaka-relate. Parang ganun yung nafe-feel ko kay Bernie. Tapos yung kay Jade, parang ano na talaga ako, nag-turn over na ako kay Hanabeshi from being Miss Jade so apology. Yeah. Kasi very Camora Black siya sa akin. Na parang gets ko yung ano mo. Ang dami ninyang ano Ang dami. Bakit basher? Very hindi this is not a bad thing na parang gets ko yung journey mo, gets ko yung what you feel with yourself, pero I just can't relate anymore. Parang it's fun at start, pero kung yun at yun na lang din na parang ano na Jade, parang Ilang taon na nilalaro si lang Jade? naman, parang hindi ka naman, si Jade, parang sobrang laro na nung feels na parang you're not competing. Yes, Na. yes, that's Pero, correct. does it come with age or life experience? Kasi parang sobrang bata pa ata ni Jade. Tama ba? 20, 20 something lang siya. 20, early ano pa lang, early 20. 20s pa lang. Below Baka una 25. masagot, ipapabawago yung episode. Hindi. Kaya feeling ko parang medyo bata pa siya. Parang marami pa siyang kailangan ma-experience. Compared sa mga seasoned queens na kilala na talaga nila yung sarili nila at yung mga ginagawa nila. Like, they are very sure of themselves. Well, si Jade naman sure na sure siya. Pero minsan yung mga galaw niya, unsure siya. Hindi niya alam kung ito ba talaga yung gagawin niya or what. Anyway. Hindi, sure lang talaga siya. It's just, sure siya, pero yun nga, parang kailangan niya pang i-hone. Kailangan Na- may commitment. May Ganun. polishing. Parang, iba kasi yung parang marunong kang kumanta, pero hindi ka magaling kumanta. Parang ganun. Parang ganun pa siya. Kailangan niya pa mag-practice para maintindihan siya ng audience niya. Oo, sa bagay. Effective. Kasi if you want to communicate something, kailangan mo ring i-gauge kung paano siya maiintindihan nung target audience mo. And balikan ko lang quick yung sa di mo may dumadaan dito. Balikan ko lang quick yung sa rehearsal nila. Yung pag-portray ba ni Miss Jade as parang parang as is lang siya as Miss Jade. Kinall out ba yun? Ha? Kinall Ang- out ba yun? Wala sa edit. Ang call out sa kanya, hindi nakikita yung fest niya kapag Yun. ano Hindi siya. nakikita yung effect. Pero Pero not- other than that, wala nang kinall out sa cut sa Oo. edit cut, wala. Wala, Dapat si Khaled no? Karen talaga yung nag-direct din. Pwede rin. Oo Pwede rin. nga, actually. Kasi 'di ba parang kung obvious naman pala na, I mean, I think naman, para medyo same tayo ng sentiments lahat na parang yun na yun siya na yun Parang wala na tayong makitang iba sa kanya. Which is dapat pinpoint out yun sa kanya para alam niya. 'Di ba minsan yun yung problema ng mga laging safe queens. Yeah. Hindi sila nakakarinig ng critics. So hindi nila na-i-improve pag either na-highlight sila pag na-bottom na sila. 'Di ba? Pag safe nga parang ayun. So feeling ko pang ilang time na na-bottom ni Miss Jade? Second. Pangalawa na, Second 'di pa ba? lang. Yeah.
Pangalawa pa lang. But yeah, so ano ba kung I mean kung since young queen naman siya, more ano pa, experience pa din talaga. Tsaka yeah. Sino ba may mga hindi pa ba nag-ano, nag-give Wala na. nung wala na. Okay. So, let's move on. Let's go there. Eto na, dahil ready na si Pot sa kanyang the runway category. Okay, can I get an alien? The intergalactic fantastic drag. Oh my God. Alien. Aliens, my God. Ang aga nito, but can I just say, ang dami na namang hanas. May I go lang ako. I Sige go, lang. sige. I mean, Alien. Ang una ko, sorry, dahil nga Pinay tayo, ang luma ng reference ko, pero ang una kong naisip na alien ay si Brad Pitt. Ha? Alien. Like Brad alien Pitt? Oh na my God. alien. Si Brad Pitt. Hindi Angelina Jolie. hindi Brad Pitt. Yung sa Bubble. Yun yung una ko naisip. And then next Koke. Pero, eto na. Nung lumabas si Kat. Diba? Sinong creative team niya? Gusto kong Sino ang makilala. creative team niya at lumulutang si bakla. May Siya talaga, budget. may budget, budget. exactly, may budget. May Having budget na at may practice. Kasi mahirap ang cover. Mahirap ang Oo, hover. May totoo, practice. may practice. Havay na havay talaga for me si captivating Kat. Yun na. Ang walay ko, ay sayang wala si Kiefer. Pero Ayan na. Ayan na. ayan na siya. Oh, Ulitin mo. ang havay ko for the runway category ay si captivating Kat at ang walay ko si Verushka. Kahit wala siya. Nakikita niyo ba yung alien na ano niya? Ay, Ako hindi nakita. pa. Parang Ah. nakabilit na siya sa ano ko. Very Ha? pageant lang. Nag-display kasi siya. Pasend mo sa Nang- messenger sa DC. Wag na. Wait. Mamaya hanapin Sige, ko. patingin. Grabe! Consent ko ngayon. Send Si mo nga bakla. ngayon. Diyos ko si bakla talaga. Pinanindigan niya talaga yung... Please pull out. Pero, di ba last time, nakinig na ako ha, pinakinggan ko yan. Sabi ni Chris, gusto niya yung mga damit ni Verushka kasi maganda naman, pero hindi lang siya tama dun sa team. This time, ganun na. Ayan, sinend ko po. Ang tagal. Ito na. Wait lang, Tingin. pang group pa ata ite. Abang Ay, group oo siya. nga. Drag Race Sipo. fans. Ay, Philippines. sige, Hindi, ito na, isa- wait. Send natin yung Screenshot ano. ko, wait lang. Oh my, oo nga, no. Ito na yun. Diba? Very pull out. Nanilagyan niya lang ng headdress para sabi, alien ako. So, siya ang walay ko. Charot. Kahit wala na siya sa competition, walay talaga si bakla. Pero, joking aside, ang walay ko ay si Didi. I think with the natanggal na ano talaga, ano yun, unacceptable yun pag ganun kasi, Ano? 'di ba? No, nasira sirang-sira talaga eh. So, and medyo bitin for me, parang ang bitin nung especially sa baba. Parang may bitin factor. For you, Ralph, sinong havay mo? At si Tala ba? Bilang apologist. At hindi ako present last week. Mm. Last Cut week pa lang? din. Hindi, nakaka-amaze lang na lumalabas sa isipan ni Kat yung mga yon. Mga ilang months kaya yung preparation or weeks, no? Kasi para mapagsabay-sabay mo yung mga different themes, tapos yun yung mga lumabas sa isipan mo, napakagaling. Pero katulad nga sa Antak, nag-fast forward sa Antak, hindi naman masamang humingi ng tulong. Pero feeling ko naman may katulong si Kat. Hindi naman niya kaya mag-isa yon. Kasi behind sa Elsa ni Kat, Catriona ni Kat, feeling ko siya yung mastermind ng mga characters na yon. Tapos may mga helping hands na lang siya. Pero which is effective naman kasi tingnan mo yung mga dala niya. Kaya kat pa rin. So, feeling ko siya pa rin may pinakamagandang runway sa mga susunod na ano. Akala ko nga si Jade ang magiging fashion queen. Pero, yung ina-expect ko parang si Jade at saka parang ang daming datong ni Jade, di ba? Pang-buy sa mga designers and all.
And sa bottom, agree kay Didi. 'Di ba pa yung mga gano'n puwedeng remedyohan? Like sa international may time sila na, mag-repair or gumawa pa ng bagong Mm. outfit. Ewan ko lang ngayon, parang wala yatang available na ano, na Na tela mga sa tela. Yeah. workroom. Kasi 'di ba may display na tela palagi sa Oo. international. Yeah. Well, sayang, ayun. Pero issue din pala dito yung baggage. Akala ko hindi issue yung Actually, oo weight nga. limit Issue ng Yun yung baggage, question yun. ko. Issue Saan ba yun siya kasi galing? Di ba? Sa San Francisco ba o Sa dito sa Quezon lang. Sa Quezon lang. meron kasing parang na ano 'to, na-highlight 'to sa drag den. Kasi sa drag den walang baggage limit. Sa ano meron, Oh. sa Mm. RuPaul meron. Pero So, actually, yun gaano yung hindi ko kabigat yung ma-gets. hover? Exactly. Kasi gaano kalaki yung kasi yung mga damit ng ibang queens parang mabibigat at malalaki din naman. At hello, Totoo, may hovercraft nga yung isa. totoo. Unless hindi sinama yung hover, yun yung ginamit ni Katkat papasok. Pero papasok ng Drag Race. Anyway, oo, agree kay Katkat na siya yung may magandang runway. Ano Pasa na? mo Kiefer. na. Oh, pasa mo na 'yan. Ayan, si Kiefer, Ayan. ang lalim ha? Then, ang Tagal naman. no question asked, Kat. I mean, all franchises, ang ganda nung Ganda. pagkalabas niya. Tapos yung parang nag-hover effect siya. I mean, this season, 'di ba parang siya yung parang villain because of her past issues. Pero Mm. alam mo as the episodes go by, na fall in love ako. Na-fall in Winner love. edit. Charot. Napapamahal sa akin si Katkat kasi hindi naman siya ganun kasama. Parang taklesa lang talaga si girl. Pero wala siyang mga comments na masama sa ibang tao. Very, very, very um, hindi relatable pero parang very warm nung presensya niya for me. Na parang, bakit ang sama ng tingin niyo kay Katkat? Parang, baka may pinaglalaban lang si girl. Tapos, tawag dito, missed opportunity na naman sa akin na yung Koke, walang nag-Koke. Totoo. Di ba? Walang nag-Koke. Tapos parang kulang-kulang yung mga damit ng ibang queens. So parang ewan ko, parang ang habay sa akin is si Katkat. Tapos matik na si Didi Marie pero yung kay Jade So medyo na-disappoint din ako kasi parang she's portraying herself as an alien. Pero parang Wait it lang, was- bakit wala nagsasabing bottom si Hana? ano ba yung kaya? Ay, oo nga. Hindi. Yung Ang wala siyang bottom, literally. Oo. Ang problema lang kasi kay Hana, yung bottom niya. Oo. Yun lang. Pero yung top niya, Is it not so costumey? it's Yung parang binili lang sa parang costume gawa niya daw yun store. eh. Ha? Ay, Gawa grabe, niya daw. Gawa kine-question niya na yung yun. magawa ng Like CDO. yung para siyang, uy, alien costume. Bibiling ko na. Ako no naman. Kasi parang Same. nakita ko, may a version of that, although mas maganda yung version na yun, yung kay Gottmik. Ang ganda ng Yeah. malaking thing niya. And even dun sa I remember. Yeah. kay Starlet ata, na ang ganda rin ng Mm. pagkakagawa ng mga ganon-ganon. So I think hindi naman siya Tentacles. costume for me. Pero agree, dapat may pants siya. Sabi ko, panalo sana siya kasi maganda yung acting niya and then Totoo. okay yung taas niya Sayang. pero kulang. Yeah. So yeah. Yung kay OV din eh. Kung nag-okay si OV, no, panalo siya. No, Actually, I was ganun rooting yung trend for niya, no? yung kay Hanabeshi nga eh. Kasi nga 'di ba last time siya, yung sa Shake Rattle and Roll, yung unding. So alam mo yun, Oo. parang Kala ko saka nga din niya. 'di ba siya yung i-expect mo na magko-Kokoy and hello, Pinoy pop culture yun. Kahit nga naka-hoodie lang si Kokoy, 'di ba? Tapos biglang ganun. Kaya si Brad Pitt, I mean, Yun nga nag-Brad yung sabi ko Pitt. kanina. Ngayon din yung una Sorry, kong wala ako naisip. nagawa Oo tapos. nga eh. I mean, hindi yata nila pero yeah. 'Di ba pag alien, yun talaga yung una mong maiisip. Pero I think dito papasok din kasi guys yung budget. 'Di ba? Parang Oo. hindi Hindi din naman sabi naman ni Mama Pao, may budget kami. sila.
Pero yung queens, 'di ba? Parang kailangan din nila ng ng team talaga and yung time I think may time impact din yung time kasi kung yung sa preparation nila and all. Pero sige, bigay mo na yan kung sino yung next. Go pot. I pass the ball. Thank you. Ayan. Ganito ha, para malinaw tayo ha. Nung lumabas, siyempre magiging, siyempre hindi ako papakabog sa inyo. 'Di ba? Nung lumabas si Katkat na naka-hoverboard, tas parang, alam mo yun, parang, ang ganda ng version niya eh. Tas parang winner na. Pero syempre, hindi ko kagad ginawang winner muna si Katkat that time. Kasi gusto ko rin makita muna yung iba pa bago ako kumapit. Kasi may possibility na nakita niyo may nakakita kay Katkat. Ito na yung winner kasi wala na siyang pakialam sa ibang costumes eh. Pero ako kasi syempre inintay ko. Tapos doon na ako nag-balance out. Kasi nung lumabas sila, ang daming naka-gold. Ang daming shiny. So sabi ko ganyan, ang ganda talaga ng kay Katkat. Pero parang feeling ko nag-iiba yung taste ko nung may nakita na rin ako naka-gold si Didi, nakita ko na shiny si Arizona, ganyan. Yan. So doon nag-balance out. So pinahaba ko lang talaga yung sasabihin ko. Pero ito again, labag to sa loob ko. Pero feeling ko Gusto nito. labag to sa loob ko, pero feeling ko nag-stand out si OV. Kasi gusto ko yung version niya ng alien or kung ano man. Kasi kakaiba talaga siya. Parang naalala ko yung isang parang music video ni Unique. Para siyang amoeba. May music video kasi si Unique na ganun, na weird thing yung ganyan. Tapos naalala ko din, sino yung winner ng Drag Race Season 15? Si Mushroom. Si Mushroom. Hindi siya sa Si Coldplay. Willowfield. Willowfield. Yung Willowfield, di ba, nung finale, ang cute gusto ko yung outfit niya nung finale na lip sync niya, di ba? Yung naging t-shirt siya, tapos naging pants siya, or something like that. So, yun yung na-imagine ko. Tapos sabi ko, ang cool. So, kung usapang maganda, literally, cat talaga to. Ang ganda talaga eh. Pero kung usapang stand out, para sa akin, feel ko mas nag-stand out sa akin si OV. Kasi mas kakaiba siya sa the rest. Yun. Yeah. And then, yung bottom ko, iyan ko lang din yung sa mga malfunction para maging fair lang din sa mga ibang bashers natin dyan. Kasi may basher 1, may basher, tsaka may basher 2 na tayo. Inabangan ko nga kung papalitan mo na rin yung sa akin. Mother basher. Ayun nga. Siyempre yung mga malfunction na yun, hindi talaga yan, hindi ko yan sinisisi sa queens minsan. Kasi malfunction nga, ibig sabihin hindi nila ginusto. So, kahit sabihin natin may malfunction yung kay Didi, hindi pa rin siya nag-boom for me. Although, it's not giving. Although, same lang talaga din sila ni... Ang hirap sabihin, pero si Arizona. Oo, si Arizona. Ayun yung costume. Oh my God. Napaglabas si naalala ko. Arizona na gets naman, pero asan ng alien? Parang hindi siya alien, mukha siya yung gold version ng Murder House ng American Horror Story, di ba? Oo. Pero nag-post siya ng redemption niya. Oo. Talagang legit na C-3PO na siya. Kung yun, okay tayo doon. But ito, di ba? Pero wag din natin sabihin natin na hindi rin nakahabot yung budget niya or sabihin na andyan na yan eh. Pero syempre, hindi pa rin, there's no excuse pa din. So feeling ko, same lang na bottom sa akin, si Didi tsaka si Arizona. And then ang top ko ay si OV. Go, Renz. Hello. Ako, ang top ko is si Bernie. I don't know. Mahilig talaga ako sa props. So, gusto ko yung mga pailaw niya. And for me, maganda siya and unique. Parang wala siyang basis or original. Like, unlike the other queens na parang, okay, gagayahin ko yung nasa Fifth Element. Okay, gagayahin ko yung nasa Star Wars. And then, pero going to originality naman, gusto ko rin yung kay OV. Kasi,
it's one, when you think of alien, it's not the first thing that you see. And then pag nakita mo siya, bakit to alien? And then if you think about it more, oo nga no, it's out of this world, you don't know what it is. So baka nga ganun ang mga itsura nila. And bentang-benta sa akin yung sigaw siya ng sigaw. Tawang-tawa din ako doon. Diyos ko. Pero yun, look-wise, I like Bernice more. Pero originality, si Ovi. Tapos, bottom ko is si Jade. Parang, it's just a suit or something. And Na then, may dumi-dumi. oo, na parang sinasabi pa niya na, hindi, ganyan talaga yung design niya. Pero sabi ko, yes, it is. Pero isipin mo rin yung aesthetic mo kasi maybe it's your design, pero baka hindi siya magandang tingnan or hindi bagay sa'yo. Siguro nga kasi andun na siya, for me, medyo malapit na siya dun sa color combination ni Koke. Sana nag-hoodie siya para mas nakakatawa siguro or something. So, yun. Medyo ang inconsistent na ni Miss Jade, ano? Kaya parang nag-peak siya nung una, tapos medyo so far, Yun yung medyo mahirap eh. Yun, Na-hype. ang laki na ng expectation sa'yo sa una. So, yung nandun ka na sa dulo, hindi mo masustain or hindi mo Yeah. mahigitan pa. Yung hanggang dun na lang. Sayang Sayang. naman. Sayang naman. Pero to be fair din, kasi hindi rin naman nila alam na nagtitip na Oo. sila. Di ba? Oo. Na yung everyday, hindi naman alam nila nagtitrending or mataas yung expectation sa kanila. So, Hello, yun din. introduction pa lang ni Jade. So, talagang kumano na, no? Hi, Hanses! Sis. Diba? Pati international Christmas sa'yo, Day. visa. Masasabihan So- siya ni Sham sa Subsub, know when to peak. Ay. Ang hirap kasi ng know when to pick kasi 'di ba yung category binigay lang sa inyo pero hindi in order. Oo. Eh Yeah. paano pag yung category mo na yung pinaghandaan mo talagang category hindi pa natatawag? Nasa last episode pa. Mm. Yung una pang natawag yung walay na walay mong damit, 'di ba? Kaya sayang. True. Parang kay sorry, isisingit ko lang si Maddie Morphosis kasi recently sobrang grabe, nahuhook ako kay Maddie. Ang galing niya mag-interview. Sana next, Oo, actually. ang galing niya guys. Panoorin niyo yung Give It To Me Straight. In-interview niya yung mga drag queens. Ang galing. Sobrang nakakatawa siya. And sayang kasi hindi siya umabot ng Snatch Game nung season niya. Sinong gagayahin niya? Hindi ko alam kung sinong gagayahin niya. Pero iba yung Dapat alam comedic. mo. Ay, Renentong. sorry ha. Ay, hindi ka fan. Ano Iba the yung- way The way way he away. bantered, ganon. Oo, yung parang comedic timing niya, iba din. At saka yung parang pag nasa normal na nasa workroom lang sila, hindi niya naabutan yung either reading challenge or snatch game which could have Oo. been yung strength niya sana. And Very sarcastic eh. Di ko masakyan. Parang ang harsh. Pero anyway. medj nga naman. Tsaka parang first ano siya eh. Yan na nga yan. Pag may mga ganyan kayong kinukwento, i-send nyo naman sa GC para nakaka-relate yung iba, mga madadamo. Okay, sorry naman. Pero yeah, ayun lang. Parang Ay, wait, may question ako. Meron ba di sa atin dito naka-wow presents? 1%. oh. Maganda ba siya? HBO Go. HBO Go. HBO Go lang ako eh. Pero yung wow presents mo, mas okay siya, mas madami kang mapapanood. Yes, andun lahat ng countries. Andun yung United Nations. Andun yung Untapped. Andun yung may special sila for the pit crews. May special for each queens na parang may talent show or something. May talk show doon, ganyan. And napanood ko kasi yung isang episode, last episode sa HBO Go. Napanood ko siya. And then, napanood ko siya sa WOW. Merong yung yung preview for the next episode, wala siya sa HBO Go. Oo Nandun siya nga. sa WOW present. Meron sa HBO Meron. Go. Nasa pinakadulo Dulo. after credits. Pero dulo-dulo. Kasi yung last Meron ba? episode, parang wala. Wala. Sabi ko, kasi nung nalaman nyo na si Maricel na, hindi ko alam. Nung nanood ako sa WOW, doon ko nakita. So yun. Nasa after credits in after Alam mo lang credits. wala. Pero meron. Pero, oo nga. Meron. Pwede. Next ko na kasi Pagkatulog agad. kasi ng ano yung nililipat na kagad To ni the Renz. moon. O hindi naman. Ayun. Ayun. Pero yeah, Okay. maganda naman yung WOW. Lalo na, actually, napasubscribe ako because of All Stars. Oo, Kasi nung gusto ko siya mapanood talaga. Kasi nag-reboot kasi yung ginagamit kong dito kasi sa kwarto ko yung lumang version ng TV lang yung meron ako. Hindi pa smart. So ang ginagamit ko yung Mystic.
Xiaomi na Oo. stick na nandun lahat. Ah. Tapos nag-reboot kasi siya bigla. So lahat ng account ng kapatid ko, sa kapatid ko kasi yun nawala. Ang meron akong account HBO lang, tsaka Prime. So iniintay ko pa yung reply ng kuya ko sa mga login. Tapos naalala ko may nagda-download ako. Tapos may Wow Presents nga. Tapos dinownload ko siya. Tapos sinesearch ko siya actually na worth it ba siya na mag-subscribe. Ganyan. Kasi magkano ba siya, Renz? Kung na maalala. Kung Ganyan talaga, di magbi-binge ba? ka talaga ng Hinuhuli ko lang Drag talaga Race si Renz content. kung ganyan ng mga rich kid ha? Ano Hindi ba ko yun? alam I don't yun. know. Pero parang mga 200 plus ata siya per month. Mga 249 month. ata. So yun. Tapos iniisip ko kung worth it ba siya na mag-subscribe. Dati gusto ko mag-subscribe sa Wow Percent kasi nauunang ipalabas yung Andon. Andun din yun, yes. Nauuna siya kaysa sa YouTube. Parang 2 to 3 weeks delay minsan Kaya, pero willing to wait naman ako sa YouTube. Charing. But, tingnan Sige. natin. Malay natin kung ano din. Wow Presents, baka naman. Wow, oo nga, baka naman. Yeah. Okay, let's move on. Yun na nga. So, tapos na tayo sa ating runway category. Okay, so, agree ba kayo na si Kat ang nanalo for last night's episode? Anong gagawin namin para masabing adult kami? Sabihin nyo alien, charot. Di Ikaw, mo rin Keith. kasi masabi, no? Ay, sorry, go Keeper. Hindi, sige, go. Ikaw na. Go na. Basher Isusunod 2. ko na lang si Keeper. Di mo rin kasi masabi kung ano yung mga timpla ng mga judges or timpla ng mga producers. Char! Kasi, like, last episode, hindi nila alintana yung runway. Mas matimbang yung performance. Bakit ngayon parang kailangan equal or parang mas na-carry over pa ng runway compared sa challenge itself. Pero, having said that, agree naman na si Katkat. Bilang Katkat apologist na ako. Go, Kiefer. Agree naman. Wala naman akong pangbabash na gagamitin. Oh, pangbabash na sasabihin. Deserve naman kasi maganda rin naman yung pagkaka-portray. Although nagselos lang ako ng slight kay Katkat kasi nakakadikit siya kay Ricardo. Yung pala yun. Nalalandi na si Ricardo. Yun lang. Pero deserve naman niya. Hindi no questions asked. Actually, parang ano naman, siguro, kung mas parang ang nilamang kasi niya kay OV, yung Yung runway 'di ba? Pero kung sobrang wala, ginulungan tayo ni Madam Hinoveran tayo ni Madam Kundi sana kung nag-float din si OV, di kanya na to. Pero getting there. I think Hanabeshi and OV getting there na yung next. Kaupot. Ay, I'll go. Sorry. Oh. May tina-type lang ako. Deserve ba? Yeah, agree din ako ni si Katkat naman. No question asked naman din. Pero hindi disagree lang ako na safe si OV. Super disagree ako. Like, deserve ni OV na nasa top din as in. Or pwede ngang winner Feeling ko pwede ring winner si OV Pero yun nga, pero mas winner pa rin talaga si Katkat naman for this episode. Top lang ba yung sasabihin o pati yung bottom? Di pa rin nakikinig. I mean, kung agree ka dun sa winner. Pero sige, sinong bottom mo? Sige, mamaya na lang. Bida-bida lang din ako Sige, yun si Sige na, Katkat. go na. Bilitin mo ba ako? Sige, ang bottom ko, feeling ko, si Didi pa rin naman talaga, tsaka si Jade So. Yun lang. Feeling ko naging safe si OV for the content kasi mag-isa lang siya, 'di ba? Wala akong naiisip na queen na pwedeng mag-isa sa workroom. Si Bernie. Kakaano lang niya, 'di ba? Kakagaling lang niya sa DD episode. Kaya kaya magbaliw-baliwan mag-isa sa loob? Parang hindi.
Parang Kaya ang funny siya naisip with ko lang, someone. ayun nga eh, kaya naisip ko lang si Ovi. Actually, totoo yan. Parang ano to ni Ovi? Kanya to. Kanya yung antak episode na yun. And although, yun nga, agree ako dun sa sinabi ni Pot na feeling ko hindi siya dapat safe. Siguro kung okay ako na safe siya, kung may kasama pa siyang isa. Pero kung siya lang, kung kasama niya, parang nasa top si Bernie, di ba? Ata, oo. Oo. Siya yung top 3, parang ganun. Parang Three. ganun, but hindi ako agree dun sa, but yeah. Ikaw, Renz. So agree ako dun sa hindi sapat unang safe si OB. Kasi yun talaga yung, like I think I mentioned kanina. Siguro dapat ang nagsolo sa workroom si Arizona. Feeling ko. Pwede din. Oo nga. Sinaman Feeling yung ko, saya. C3PO niya eh. Buisit. Pang bottom talaga eh. Actually, oo. Yun. Pero I think Nag-vape okay. lang naman kasi siya doon din. Oo. Parang okay. Kasi maganda naman yung acting niya. And kung ang reason ba't lang siya na bottom is yung clothes, I think may better person to, parang mas okay naman na siya yung maunang masip kesa kay Upi. Just for my opinion. Yeah. And ewan ko, kung acting, it's still OB yung gusto kong nag-top sana. Wala eh. Parang, I think na-mention ni Ralph din kanina yung this time, hindi mo alam yung sinasabi nila, parang 'di ba, ang daming conversation ngayon dun sa group na halata naman na producers talaga yung may say kung sino yung Masusunod. mananalo, and may mga nagko-comment na parang para namang hindi kayo nanonood ng US franchise, ganun din naman. Pero guys, hindi din naman. I mean, yung sa US franchise naman, hate to compare, but may minsan justifiable yung yung mga yung winner eh. This time dito parang hindi tama ka, hindi na natin alam saan sila nagbe-base. 'Di ba? Kasi parang kung sasabihin tsaka kulang ng comments eh. Kulang ng structured comments from the judges kung bakit ito yung nanalo, bakit ito yung bottom, 'di ba? Na parang I think si Khaled Karen siya, marami siyang say dyan eh, pero hindi lang. hindi lang Hindi lang siya na Na-highlight. nag-IG live. Ang nag-highlight. nag-IG live kasi si Si Jiggly. si Jiggly. At Wala talaga. bang NDA yung mga yan? Or maikli Ba? lang yung time ng NDA nila? Baka mas maikli Kasi kasi yung sa kanya. Kasi ang tagal na nung kanya. hindi bago to eh. Oo. I Dapat mean, yung si Jiggly nagko-comment about the production, this year's production. for the PH, oo, hindi yung sa US. I mean, Yung although sa meron US, siyang 10 years, diba? Tama ba? tagal. Mas Kaya matagal ang dami- yun eh. 10 years. O kaya ang daldal na ni 10 years Bianca din. eh. Ang dami niyang pinagsasabi sa mga nangyayari behind Kaya ang behind the dami scenes. na nag-doubt na sumali sa first season kasi parang yung NDA nga is parang ang tagal nung span na parang makukulong sila. Kaya ang daming parang second. Yes. Pero maganda si Jiggly this episode. Yeah, agree. Maganda siya this episode. I Oo. don't. Hindi ganun ka-strong yung yung makeup niya. Ikaw And ang po. ganda rin ni Khaled Karen. Super. Ganda ng suot niya, no? Parang, Ganyan talaga pag masaya, no? Masaya ang puso. Hindi mo Sana kailangan mag-iwalay na mag-worry. sila. Just lang. Kasal na, di ba? Kasal na ba? kasal na ba sila? Hindi pa Kasal ba? Kasal na. pa lang. O, Engaged kasal pa na. lang. Okay. Grabe sa London, no? Ito na, Lilipa rin itatanong nila namin. lahat ng guests nila. Engaged pa lang. Kaka-reply lang sa akin. Okay. Okay. So, let's move forward to the... Lip sync for sync. your life. Yes. Ito na pinag-usapan dito ng mga tao sa Twitter. Bakit? Ang dami Sayang nagsasabi. naman. Sayang naman. Ang dami kasi Sayang. nagsasabi na parang ang dami namang kanta, bakit ito? Parang ang daming pwedeng mas energetic na na kanta. Pero hello. Sabi nga ni Twitter, Yan. Ano mga natin? Mga Ano ang Twitter pulso ng patroller. bayan? Anong pulso ng bayan sa Twitter? Kimi lang. Ang ganda na sana ng progression ng lip sync from Kitty Girl, tapos Morissette, sabay
Sayang naman. Sayang Hindi ko nga alam tong naman. song na to eh. Actually, Actually, first time. hindi ko din alam. Although, gets ko naman kung, I mean, syempre, yung rights kasi ng mga Mas kanta, matipid. Mas mas matipid pag matipid galing kung kay RuPaul. RuPaul. Totoo. Tsaka yun ang yun ang tawag dito, yun ang akma dun sa runway Alien. category. O alien, pero Sayang, no? Mahal siguro yung Starship. Nicki Minaj. Oo, ginamit naman nila yun sa drag race nila. Di ba Ni yun? Monet? Oh, yung kay Monet Monet. Si Monet, Exchange, yes. the fake split. Oo nga. Ang Hindi ganda nun, Starship no? yun. Sayang. Hindi Starships yun, pero Nicki Minaj yun. Pero hindi siya Ha? Starships. Oo, Sino hindi yun. Ang Starship, nag-Starships? yung kay Widow, Ay, oo Gonzo. nga. Ah, yung Ay, oo nga. Oo, Yung oo, naka- oo. Oo, Ah, Oo. yeah, yeah. si Widow Bondo. Ah. Naalala ko si Widow Bondo. Tsaka sino ba yung kalaban niya din? Yung second place. Yung maganda rin to. Memory. Ring the Ah, alarm ata yung kay ano. Pound Ring the the alarm. kay, Pound the Alarm. alarm. Ayun, sorry. Ay, oo, yun yung kay Monet. Tama, British tama. Beyonce yun. Beyonce. Ring the Say alarm. yun. Iba yun. Ibang ibang Kaya copyright. Pound the alarm. naisip ko pa Yun. 80 extraterrestrial ni Katy Perry. Katy Mas Perry. mahal. Pero yeah. Pero anyway, so yun nga. So agree ba kayo? Ano bang mga comments nyo? Ano bang mga say nyo sa ating lip sync for your life? Yes, Pot. Go. Yan. As a former Miss Jade, so Ang dami mo na. apologies. Okay. Naman As a title. former Miss J, apologies. Dun sa Pulso ng Bayan, hindi naman ako naniniwala na dapat double sachet away. Kasi feeling ko naman, lumaban din pa rin naman si Miss Jade. So, may effort pa rin naman siya. Yeah. Hindi lang super effort. I mean, hindi siya yung tipong remarkable as lip sync assassin or something. Pero savable naman. O, di ba gumagawa tayo sariling words? Savable naman siya for me. Hindi lang siya yung super powerful, ganyan. Yung kay Didi, wala na yung kay Didi, medyo pilit, tsaka hirap siyang kumilos, so nahalata mo. So compared to kay Miss Jade, so mas nakakakilos siya ng maayos. Although yung parehas na props nila walang kwenta. Yung ganun yung may ilaw-ilaw yung kay Oo. Jade. Kasi girl, mag-iilaw-ilaw ka tapos tadtad ka Liwanag. Liwanag. tadtad ka ng puting ilaw. Tuloy si Miss Jade, so imbes na pwedeng dito Ganun na ganun siya sa mukha niya. Inatapat niya sa mukha niya kasi hindi talaga siya nakikita. O di ba? Kung True. gagawa ka lang ng props mo ganyan. Tsaka yung kay naman yung props naman ni Didi na may pa-confetti, luma na yun. Naku. Gamit na ni Morgana yun. Morgana. Kay Morgana nga naluma na nga yun agad kay Morgana. So hindi na siya So kung may pasabog ka, ibahin mo, wag na yung confetti kasi hindi na talaga siya effective. Kahit for me, hindi na siya effective. Ganyan. Yun lang. So, feeling ko naman, it's good sachet away and it's okay Shantae stay. Go, Renz. Ayun. Agree naman. Parang both of them, parang pinigalang talaga nila yung kanta, kung anong pwede nilang gawin. And parang, dun sa episode din is, ito yung ang tagal matapos yung kanta. Bakit parang buong kanta yung pinaplay nila? Bayad Tapos yung hindi ko buong alam. minutes. Diba? Tapos parang hindi ko maintindihan sa judges kung pareho ba tayo ng pinapanood. Kasi sila parang amazed na something na hindi ko Ayan. maintindihan. Ano bang nakikita nila? And yung I think camera work dun or editing thing na hindi napakita kung paano tinapon ni Didi yung confetti. Ako mas nag-enjoy akong panoorin yung Queen sa likod na parang mas sila yung mag-enjoy kung ano-anong ginagawa nila sa likod. Na parang it's their way to encourage, hoy, galingan mo pa, ibigay mo pa. Kasi pwede namang kung ano-anong gawin. And ayun. Medyo agree kay Kat na it can be. Kung si RuPaul to, I don't think someone will be safe. Pero, yun. Feeling ko kailangan pa magstay ni Miss Jade. So, True. Agree naman na siya yung the lesser of two evils. Yes, go Ike.
I agree naman dun sa ano, same, charot. I agree naman dun sa nag-Shantae at kung sino yung nag-sachet. I mean, hindi talaga gabi. Yun na lang, hindi talaga gabi ni ano, ni Didi. I think yung medyo emotional, like sobrang naging emotional nung pag ano niya, yung pag sachet niya. Pero I believe naman, and hello, proven naman na to, hindi porket maaalis ka na dun sa competition, eh, yun na yung end ng drag career mo. Mas hello, si Vanjie nga, eh, mas sumikat siya nung, 'di ba parang mga Miss first 2 episodes yata, Vanjie. Miss Vanjie. Wow! Pahiga ka na dyan, pot, ah. But yeah, alam mo yun, parang hindi naman ito yung ano, hindi naman ito yung end ng ano, ng career nila. It's just the start. So, kailangan lang talagang magano. And hello, competition yun. May mababawas at may mababawas talaga. So medyo nag-ano lang, yung kay Didi, I think nadala niya hanggang dulo yung ano eh, yung guilt. Kaya Guilt. parang, oo, yung guilt nadala niya hanggang dulo. Pero I think okay naman na sila. May mga nababasa-basa ako na nagkausap naman na talaga sila ni ano, ni Hanabeshi. And ito pa, ewan ko kung nabasa niyo to, but I think Didi is undergoing therapy Pero, din. yeah. Oo. It's So, about dahil nga dun sa ano, kasi nga nabanggit din yun sa ano eh, yung sa bakit ang sama ng pagkaka-take niya dun sa sinabi ni Bernie, pero at the same time, parang ang sama din Sinasabi naman niya. na sinabi niya kay Verushka before. So, yun, ang daming ano. But yeah, Tingin I ko lang agree. doon, Ike's din, no? Mm. Parang nakaka-off na biglang inopen up ni Didi yun sa main stage yung pag-call out sa kanya ni Bernie. Na parang, Oh, di ba, parang kahit si Bernie dun sa confessional niya, parang talaga ba sa main stage mo siya yung ilalabas? So, totoo. Hindi Tsaka yan ang yung, pangit nung pagkaka-apology niya kasi ang pagkakasabi niya is, if I have, girl, you obviously have, nagigilty ka nga eh. You could have directed it to Hanabeshi yeah. or on the family. Hindi if I have, girl, you had. Yung pero pagkakasabi. yan. Sayang naman. Ay, Sayang naman. Alam mo yun na parang as an audience, ang dami nating nakikitang ang dami nating comment, ang dami nating hanash. Pero iba dun kasi talaga eh. Sobrang Yeah. Totoo naman namamagnify din. yung mga emotion nila. And, di ba parang yung kay Ovi nga eh, na parang hindi naman niya alam din na ang OA pala talaga tingnan nung ginawa niya. Pero dahil wala namang nagaganap na editing doon, ano yun, the time na nangyayari yung meltdown niya, iba rin kasi yung ano, iba yung pagkakapapakita siya sa ano, sa TV. So, but yeah. Sino pa ba? Ikaw, Kiefer, meron ka ba mga additional hanash? Do you agree with who shanted and who sa shade? na ano ko lang, the lip sync remind me of yung kay Dax, tsaka kay ano, Who's That Queen? Yung sa Si- season 8 ba yun? Yung nag-double siya, yung nag-double siya Shay. Pinay, Ah, Dax exclamation, tsaka si Oh, Dax Pinay, Exclamation, tsaka kay yung ano, Filipina. ano hindi si pangalan Pina nun? Filipina, Ah, sexy, na punk, drag. Aura Mayari. Hindi, Hindi hindi. sila Hindi. Basta yun, yung nag-double siya Shay na yun, na parang, it remind me of that lip sync. Kaya I wouldn't be surprised Si if, Vivian Pinay. Sorry. Ayun. Ay, yun ba yun? hindi si Vivian Di ba? Pinay. Oh, Okay, never mind. whoever Ako, she may is. assignment ka tuloy. Sobrang ang hirap din kasi din pigaan na parang walang pag-hype dun sa song. So parang yung nag-hype sila sa sarili nila, parang nagiging offbeat naman siya. Kasi parang hindi umaakma. Pero that's them trying their best to lip sync for their life. Hindi lang talaga nagmamatch yung song. So yun lang. According sa TikTok University, wow. May nakita ako portion ng viewing party. Mm. Ang guest nila si Jade So, nag-comment siya ng hindi naman sa bini-blame daw niya yung edit, pero ang daming hindi pinakita na moves niya. So feeling ko nandun yung disconnect. Bakit ganun yung pag-hype ng mga judges compared dun sa lip sync nilang dalawa? So may hindi nag-sync. Hindi nagma-match yung editing. So feeling ko nga nasa edit pa rin. Feeling ko may marvelous na nangyari na hindi nakita on cam because of the editing.
Pero yung song talaga, grabe, sinamide. Pangit talaga. Walang nilang. Pangit yung kantang yun. I-cancel tayo ni Mama Ru. Kaya Wala akong baka siya pakialam na sa kanya. miss. Pangit yung Backer kanta number eh. 3. At hindi kita marinig. Sorry. Hindi po pwede. Yan. Anyways, ayun na nga. So, lahat naman nakasagot na at totally naman ay at the end of the day, masayang-masaya na si Kiefer kasi yung next target niya for bashing ay natanggal na, which is si Didi Marie Holiday or aka DDM. DDM. Oo, nagsashy DMH. away na siya. And then, syempre, kahit na ano pang sabihin ng mga bashers dyan, nagstay pa rin talaga ng si Miss Jade so para lumaban pa at lalaban pa ulit. Ganyan. So, lahat ba nakapag-untalk? Yes. Yeah. Okay, good Yes. for you. That's all, guys. Go, have it, Ike's. You have it all. As an OV apologist, I'm happy na meron siyang Moment. solo untalk moment. Yes. Mm. Kasi tingnan niyo, yung mga initial episodes, early episodes rather, napoportray si Ovi as the bitch. Na parang siya yung isa sa mga magiging villain. Pero with this untalk moment, na mag-isa siya, na parang, uy. Tsaka kilala niya yung mga queens, in all fairness. Kilala niya di ba? May kanya-kanya siyang, ito, ay, parang inupo niya pa kung saan Oo. talaga nakaupo. Si Jade, inilipat niya pa doon pala nakaupo si Jade yung sa likod, Sa ganyan. upuan, sa Oo, likod. sa upuan talaga. Si Bernie, alam mo yun, parang ang ganda. Tapos all throughout the episode, syempre may moment din si Hanabeshi doon. Pero si Ovi, nakakatawa yung sabi niya na parang, siya, tinutulungan niya lahat. 'Di ba? Na parang, ikaw, anong kailangan mo? Kayo may mga kailangan ba? Ito sinasabi ni Katkat na, sige lang, ayusin mo yung mga bisita mo dyan, okay lang kami dito. Very much mother siya doon. So, I love na may ganitong edit, may ganitong moment si Ovi. So, sana magtuloy-tuloy. Sana pa winner edit na to. Tama ba, Ralph? Charot. But, Ay, ewan natin sa source ni Pot. Oh my God! Anong mangyayari next oo week? nga, kung anong, Ika nga ni Arizona Brandy. Sayang naman. Naman. Stop Oh my it! God! Stop it! Nakakaloka! Okay, sige ako naman. May sasabihin ka pa ba, Ike's? go. Sorry, go. So yun din, gusto ko rin yung mala Precious Paula Nicole moment niya na mag-isa ka. Pero feeling ko, binigay talaga kay Obi yun para magkaroon nga siya ng Oo. Precious Paula Nicole moment like katulad last time. Kasi feeling ko pwede pa naman magsama pa ng isang isi-save or pwede namang ewan ko, kasi feeling ko hindi talaga deserve ni Ovi. Doon ako medyo, nasasad. Pero yung, Hindi, nilagay talaga siya doon. pero yung niya, yung character niya dun sa loob nung mag-isa lang siya, nakakatawa rin talaga siya. Tama nga yung sinabi ni X na yung inupo niya yung mga queens, ganyan-ganyan. Pero gustong-gusto ko yung atake niya, kung paano niya kinakausap si Hanabeshi tsaka si Arizona. Kasi it reflects today kung paano ko nakikita yung mga TikTok content ni Arizona na silang tatlo talaga yung magkakasama. Si Hanabeshi, si Yung mga Arizona, baliw. at si Ovi. So, nakakatawa din. And then, itong moment din na to, totally, ito yung nag-push sa akin para iset aside yung pagiging Ovi hater ko. Kasi, alam mo yung na-appreciate ko din talaga. Sakit sabihin. Sa iyo ko maging happy si Erica. Pero gustong-gusto ko na din talaga yung character ni Ovi na alam mo yun na hindi mo naman kailangan maging nice para magustuhan ka ng tao. Kailangan maging genuine lang and consistent kung sino ka. And feeling ko na naitawid naman ni Ovi yun. Pati yung mga banter niya dun sa ibang ganyan-ganyan. Lalo na yung pag-acting niya na paghiga niya na pare-pares magkakamukha naman pala tayo, ganyan-ganyan. Yeah. Actually, kamukha niya yung mga papwes. Oo nga, diba? Benta yun. Tapos, para biging fair for Erica, so si Ovi, yung highlight na lang muna ni Ovi yung i-entry natin. Tsaka na natin papasukan yung moment ni Hanabeshi kasi feeling ko it needs another highlight. So go, Another Renz. hour. Another Kaya ko ba hour. ng oras? Oo nga. Go. Ako,
natatawa ako kay OV. Pero aamin ako, hindi ko napanood kasi yung Untucked ng season 1. So, hindi ko alam. Next. Ah. Yung kay Precious. Oo. Oh. Pero, ang witty doon ni OV, I can just imagine na parang, in a way, siguro na in my mind, parang siguro kinakausap siya ng mga producer or director, o sige, gawin mo kahit ano gusto mong gawin. Tapos, hindi, kahit ano. Nalasing na Tapos, siya. hanggang sa Naubos niya nalasing yung na isang siya, bote. ganyan. Oo, Oo, naubos sabi ko niya. isang bote. Pero pinakatawang-tawa ko sa Untucked na moment ni Ubi was yung padulo na parang lahat inaasikaso niya na ano kailangan mo sa akin? Ganyan. Kasi Para siya siyang lang yung aliguan. nakahubad. So, kaya niyang Oo. kumilos ng kumilos. And siya yung safe na wala na siyang gagawin pa. True. Kaya, ayun. Natawa ko doon. Yun lang. Dahil, i-add ko lang yung sa sobrang pag-aasikaso niya, yung tinatawag niya siya, Hindi pa siya nagmamadali na ayos. siya kasi hindi pa siya nakakapagbihis. So, binitbit lang niya yung costume niya tsaka yung sapatos niya. Buti pull out siya that time. Ay, Mm-mm. Sino na? go around. Oh. Agree naman. Masaya. Kaya feeling ko, sinadya talaga ng mga producers. Wow! Sinisi na talaga ng mga producers na mag-isa lang siya doon. Kasi kung hindi siya, sino pa? Kung di Magiging ikaw, boring. Magiging boring talaga yung Si Untucked. Arizona. Oo nga Si Arizona sana, no? Pero hindi ko naisip na, o nga, no, buti dinala niya yung mga puppets. Unless inutusan siya na dalhin yung mga puppets talaga. Ayun, masaya lang. Masaya, well, sayang. Masaya sana yung umpisa. Go, Kiefer. Kunin ko yung bola. Ayaw mo magpasa ng bola. kaya nga eh. Parang akala mo naman nasa reporting talaga, yung may feedback, yung nakagalan sa, Oh, nasa Tarlac kasi. Matagal. Yes, Ralph. So since ako naman yung yung ender, simulan ko na rin yung isa. Pero Oo. sabi nga ng ating Twitter poll, Correspondence. dun sa OVCon, sabi niya, parang sabi ng Twitter poster na yun, OVCon, more of OV mother. Kasi very motherly siya this episode dun sa pag-aaloga nga. And this brings me to the confrontation na parang, di ba nagkainitan sila ni Didi? Tapos, I very like how OV handled it. Kasi parang he was trying to make it light. That was his intention. And nung na-misinterpret ni Didi, he apologized and explained na, hindi yun yung intention ko. I was just trying to make it light. Kasi I see tension and all na. Na parang, very siya, he owns up to his mistake if na-misinterpret siya. Kahit na hindi naman niya talaga kasalanan. Which brings me to Didi na parang gets ko na ngayon, nung nabasa ko yung tweet na nagte-therapy siya, I'm happy for her, pero I was not happy with how he handled everything dun sa Drag Race season niya. Kasi borderline bully na eh. I mean, I've been diagnosed with mental health issues din. Pero what my therapist told me kasi parang you should own up. Parang you should not see yourself na parang everyone is attacking you. Tapos parang nilid niya ako sa questions na, di ba ginagawa mo rin yun sa iba? Parang magkaroon ka rin ng self-realization. Pero parang, alam mo yun, gets ko rin on Didi's part na ang hirap kasi may pressure on her and tapos parang yun na nga yung parang she was holding into it kasi nga yun na yung parang last resort niya to continue life or what. So everybody feels an attack. Tapos nadagdagan pa na he did something. So yung guilt kinakain na siya na everyone na parang ang ganda ng intention ni OV pero medyo nag-out na rin siya. Tapos parang sabi nga ng isang Twitter. 'Di ba? Ako talaga yung Twitter correspondent. Parang nag-tweet siya na parang live tweet kasi siya eh. Parang sabi niya, ikaw yung may kasalanan tapos ikaw yung may galit. Parang pwedeng mag-sorry ka na lang. I mean, which is true, na parang kasama namin na nagigilty ka and all, pero he could have just said sorry. Na parang, although mahirap din siguro kasi nga kinain na siya with everything in his mind. Tapos yun, parang
alam mo na sobrang na-hurt si Hanabeshi with his outburst. Na parang Yeah. sobrang hindi mo aakalain na magaganon si Hanabeshi because Yeah. of his friendly nature and charisma. Riz, sabi ng kabataan niya, Riz. Ayun. So, ayun lang. Yun lang mga hanash ko sa Antak. Well, go Ike's. Sorry. I agree naman sa lahat. Ang hanash ko lang dyan is that aside sa very sensitive yung issue, I would appreciate if, kasi di ba sa US, di ba compare na naman, sa US kasi, pag may delicate moments, Magkakaroon si Matilda. pag may delicate moments, pumapasok si RuPaul to further explain kung ano yung Yung ano yung gravity nung ano yung gravity ng situation, ano yung parang you're ano yun, yung lagi sinasabi, you're parang letting your inner let the inner saboteur saboteur. keme-keme, di ba? May ganun siya kasi may ganung concern and andyan na yung opportunity to educate more people na if you're having this problem, alam mo yun, na ganito, na parang may pagka-PBB siya na may, alam mo yun, may Dr. Randy Del Llosa na papasok na explain yung ganitong behavior. Di ba? Na parang ang ganda sana kung may ganung part or kahit kung si Mama Pao, alam mo yun. Kasi ang nangyari, nung parang inano siya, yung parang pinahagip siya dun sa main stage, na-feel ko na konting medyo gaslighting yung impact sa akin ng mga sinabi ni Jiggly. Na parang, hindi, ano yan, di ba yung sinabi niya kay Hanabeshi na, parang, wag ka mahiya sa mga ginawa mo, instead of validating nasaktan talaga siya ng time na yun tas meron pa yung kay Didi na, basta may comment din siya na parang it could have been edited out or it could have been said in a better way. Yun. So, sana may Dr. Randy Del Llosa din talaga sila. Pero I don't think magagawa ni Mama Pao yun. Mama Pao, Ako din. yeah. Feeling Yun ko talaga yung kulang, no, sa environment. Walang nagma-mothering. Oo, no, na parang, which brings me to, isang pulso ng bayan na sana talaga si Vice ang mag-host. Kasi aside sa comedic timing ni Vice is kaya niyang mag-mother kasi mother siya in real life di ba? Sino Na parang, naku, ito na. Sino ulit? Si Vice. Si Ganda. Vice? Ay, Vice, Baka naman. Vice, baka naman. Baka Girl, naman. Ready na nga kasi ako. Paliligwa kang Anastash. Oo, di ba? Girl. Actually, Vice Why? Cosmetics din ba yan? Ay, Vice Cosmetics. Di ba na parang sayang, sana may ganun. Or even Kalad Karen. Since walang ibang Yeah, pwede, oo di nga. ba? Pero hindi, I disagree Or si na si Mother Khaled Karen. Sparker. Pero parang hindi siguro powerful pag si Khaled Karen yung main host. Hindi Pero naman main host. Yung parang, kailangan kumbaga, nandun Yung siya. sa Canada, oo. yung alternate. Yeah. Ayun lang, ikaw po. Sa akin, yung nangyaring meltdown or something. So, yung kay, yun nga, same with Kiefer, nakaka-proud yung pag-uunang mistakes ni Ovikan on the spot. Like, wala nang paligoy-ligoy pa, hindi natin aantayin ng another episode para mag-sorry ako. Kasi totoo naman, kaya sabi ko napaka-genuine ni Ovi na meron siyang firm siya dun sa intentions niya. So, pag ito yung intention ko, ito na talaga yan. So, yung kino-call out ko si Verushka, kasi kino-call out ko talaga si Verushka. Clock bitch talaga, as in. Firm siya doon. Pero at least, hindi siya yung... Let's go there. Yeah, pero hindi kasi si Ovi, kasi hindi siya yung tipo ng tao na masamang tao talaga. Remember, kahit kinall out niya ng pull out si Verushka, sa Antak moments, nag-sorry naman din siya doon sa mga ibang nasabi niya, ganun. So, yun lang. And then, yung ang ganda rin na nag-meltdown or nailabas ni Hanabeshi yung gusto niya. Kasi nga, gaya sabi ko, congeniality level na siya, ganyan-ganyan. Na kahit nakakagul, kasi nabigla talaga ako doon sa eksena ni Ovi. Diba, sinisigaw na siya Tapos meron ba siyang indirect mura, 'di ba? Ganyan. Yeah. Pero after nun, na parang nabunutan siya ng tinik. Then after nun, nagbiro na siya, naupo na siya, ganyan. Yeah. Tapos okay na siya
kay Didi. And even pa yung umpisa pa lang from mini challenge pa lang, nagulat siya, naiinis siya, hindi niya alam niya. Pero hindi niya sinasabihan ng masama si Didi. And on Didi's part, naniniwala ako dun sa na pressure lang talaga yung tao. Sa moment niya kay tawag dito kay Hanabeshi. Siguro pressured moment lang yun kasi gusto niya ata mag-shine out. So maling intention lang siguro yung nagamit niya. Ang naano ko lang din, kaya hindi ako nagagalit din or naano kay Didi kasi nga syempre, pag pinag-usapan natin yung mental health or mental health situation, hindi mo siya basta-basta kasi may explain sa tao eh. Na hindi siya yung may isusubo lang ng ganyan. Kasi like you heard, nagdaan din ako sa mga ganyang moments, 'di ba? Especially nung pandemic. Pero syempre, kailangan mo maging firm doon sa kung ano yung nararamdaman mo. Like, alam mong mali ka, dapat i-recognize mo pa rin na mali ka. Hindi yung sabihin mo na, hindi, may mental health issue ko, intindihin nyo ko. Hindi kasi siya ganun dapat. Sa mga therapist na yun, hindi ganun yung inaano nila, di ba? So, naiintindihan ko si Didi dun sa ano niya. And yung nag-apologize naman siya, feeling ko one step ahead yun para makapag-move forward siya. And bigger step na lang yung nangyayari ngayon na nagte-therapy siya. Thank you. Ikaw, Rap. Agree naman sa lahat. Ayun lang kasi ang dami nang na-share. Agree naman sa lahat. Okay naman. Okay naman. No, wala naman akong ma-share pero na-shock lang ako sa mga nangyari. Lalo na sa reaction ni Hanabeshi. But good thing nailabas lahat ni Hanabeshi. At saka si Hanabeshi pa yung napaka-understanding yung after everything na siya pa yung bigger person, which is good. Pero ang gusto ko talaga mangyari yung reunion na, yung parang gusto ko na malaman kung ano na nangyari sa reaction ng family niya, 'no? Walang walang catch up ng stories, pero baka sa finale pa natin malaman yun. Pero sana maging okay lahat. Yeah. Like yung mga comment nila, Paolo, na pamilya mo yun, proud sila sa'yo. Hindi lahat. Hindi lahat. Napaka American false culture na. false reassurance ng mga comment ng mga judges Totoo that yan. time. Alam mo sinabi ni Paolo yun, sabi ko, totoo ba magiging proud yung family mo na jugjugan stories, ganyan. Di ba hindi? Yun nga eh. Nagpatong-patong na nga katulad ng sinabi niya, like, outing, I mean, tawag dito, drag story, hindi pa alam ng family niya na drag queen siya, 'di ba? Letter niya nga daw to sa family niya, diba? Parang coming out story, tapos dudungisan. Well, hindi siya, climax. Or anyway. Meron ko na isang episode na yung ko'y panood sa kanila. Well, anyway, sana maging okay nga lahat. Yun lang. Pass the ball. Renz. Ang tagal ng reporter natin sa Tarlac. Sorry, gusto ko sa akin lang yung ball. Ay. Ayun, ako same. Although I feel relatable yung magandang comparison na ginawa ni Hanabeshi dun sa nangyari sa kanya na para siyang in-out na parang second coming na something like that, na something na hindi siya ready sabihin and something na parang sinabi niya in confidence tapos walang-wala sinabi mo out of nowhere to everyone. And yeah, tama na ang galing din kasi in my head, sila lang yun nandun. Tapos, for Hanabeshi to point out, ang daming nanonood. Andyan yung backstage people, andyan yung mga cameraman. Yun na yung iisipin sa kanya. And for a gay person in the Philippines, it's really a big deal. Na parang talagang may intindihan mo kung saan siya nagagaling. And someone pa na same community. So, parang, very, deserve naman niya yung emotions niya. Valid lahat ng nararamdaman niya. And siguro doon ko lang din nakita yung parang in a way si Didi
gets yung guilt from the beginning of the episode hanggang sa dulo, hanggang sa antak. Dala-dala niya talaga. Although for me, parang medyo weird lang. Just me watching it. Parang nung nagbe-breakdown na si Hanabeshi, nakaganyan lang siya. Hindi ko alam how would I translate that na parang ano ba, nakikisimpatya ka, you're giving him the space or something like that. Pero yun, for me parang, uy, mag-react ka naman. Something like that. Yun lang. Can I Parang- just add? Oh, go. Hindi, meron din kasing moment si Kat. Kat na na-interrupt kasi time na. Pero nagmo-moment din siya Ay, sa ano nga ba yun? parang yung bakit kapag sa akin gino-joke, okay. Yeah. Pero kapag ako Yung na kay yung nagjo-joke, Jade. Kasi yung nag-joke pala lagi si ano, Jade. lagi, oo, yung Alam mo, laging, buti na lang na-cut yun. Kasi pa-winner edit na eh. Kasi magiging kontrabida na naman siya pag natuloy yun. Actually, totoo. Totoo yan. Parang doon na siya papunta eh. Alam mo, nandun ako sa moment na ilang minutes or ilang oras ba talaga sila nag-iintay sa Deadly? antak room. Kasi Ang tagal, no? naglasing talaga sila, legit. Like, Tagal. syempre ako nakakasama naman ako sa inom. Syempre mga after 1 hour, after 1 hour and a half yung mga lasing-lasing. Hindi kasi katulad ni Ovi, di ba? Makikita mo na hindi siya naglalaro lang. Nakikita mo talaga na lasing talaga siya. Mm-mm. Oo. So, gaano ba katagal talaga? Doon ako minsan curious eh. And At saka imagine, di yung ba may mga hinihimatay na nakatayo? Oo. Yeah, that's Kaya parang Ganun ba katagal magsulat ng script sa sasabihin feeling ni ko kasi may Val? feeling ko kasama diyan yung mga retouch ng mga judges. judges, paano, ganyan. no? Can I Tsaka just, deliberation ng producers. Oh, hindi, go, wala pa Keith. rin pumapasok na guest sa Antak. Yun Oo. nga! Wala nga! Pang all-star lang ata yan. Kasama sa Hindi, deliberation. Hindi. pero pumasok sila eh. Di Pumasok ba? si Regine. Oh, si Ay, Regine. oo. Sayang nga. Diba? Kung kailan papasok. Tapos si Maricel Soriano. Although, parang siguro okay na rin hindi siya pumasok kasi wala naman expression sa mukha niya sa kakabotox. Shade. Very ganun na yung mukha niya ko. Natawa siya. Hindi ko rin gets kasi parang yun nga okay naman na maging guest si Marcel Soriano, pero nung nandun na siya, sabi ko walang ambag. True, hindi mo ramdam. Actually, sayang. Walang Parang, ambag, ganyan. Kahit pa paano si Ann Curtis may ambag na ganda eh. Anong sabi mo, pangit si Maricel? Wala grabe akong sinasabi. naman. Pero Sabi. wala talaga siyang ambag. Di ba, imbis na may excite ka, tapos ganyan-ganyan. Wala talaga siyang ambag. Andun lang siya for the Marcel Soriano moment. Pero other than that, wala. Although gusto ko yung, abol ko lang din, gusto ko yung eksena na na sinasampal niya yung mga queens hanggang dulo. Pero, yun lang. Sa mga lines niya. Oo. Kaso Pero, mahaba pa rin. Sana pina-fast forward na lang dun. totoo. Pero guys, I think we can all blame it on the edit. Baka yung mga hinahanap natin sa yung mga hanash natin, nasa editing talaga yan. Ano na? Basa niyo yung may last may last question Go. lang ako. Ano naman masasabi niyo doon na may mga kuro-kuro na may naman, pwede naman daw palang hindi isinama yung moment Yung ng scene na pag-reveal ni Didi para hindi ma-out ng ganyan si si Hanabeshi. Anong masasabi niyo doon? Walang content sa Papwet si Didi, if ever. Oo. Totoo. True. Unless on the spot, pinagawan siya ng ibang skit. Kaso lang, parang unfair naman. Kiefer. Yung scripted na siya. Oo, walang magiging something to talk about if tatanggalin yun. True. Rants. Nagpo-point na din. Agree na kaya nilang gawin yun, pero baka lang, parang mawawala yung authenticity nung Sino yung queen na nagsabi na doesn't mean you can, you should. Parang gano'n. Di ba may queen na nagsabi nun?
Anyway. Si ano yon si Si Tiagan. Sinabi niya yun Si Gia Gan, oo. Yung sa All Stars. So yun sa Snatch Game ata. Yun, sinabi niya yun kay Para mo. Moon. Oo. Yan. Nalala ko na. Naulit mo. na. pero iniisip ko yung parang exact words pero parang gano'n yan. Parang Hindi ba kay Para mo, Oo. kay ano pala, sino yung nanalong All-Star? Doesn't mean you can. Si Trinity the Talks. Kay Trinity the niya sinabi. Kasi Yeah. mag-ano sila ng Jenner, basta yun. Yeah. But yeah, Ay, just because ikaw. ako, balikan ko lang yung sinabi ni Ralph kanina na baka naman walay lang kasi talagang i-edit. Kaya kailangan siyang i-ano. And ano yung tanong? Charot. Hindi, I mean, ang harsh, pero totoo, they all sign up for the drama. I mean, that's what makes it TV. Kailangan yun. And kung tatanggalin kasi yung part na yun, hindi siya, kumbaga parang, hindi magiging worth yung pagsashay ni Didi. Pero Parang at least ganun. naka-blurred, Oo, naka-blurred yung ano. nakaganon Actually, naman. nung una, hindi ko gets. Pinanood ko lang ulit. Doon ko lang na-gets. Wait lang. Hindi ko rin na-gets. At Threes- hindi ko pinanood ulit. Ano bang issue? Threesome. Oh. Pero ang ikli lang nung word na binilip. Yung Balikan interpret- nyo. Baka 3SO, Baka. 3SUM. Charot. Para Hindi hindi mo kasi- mahulaan. Sa Oo. bagay. Oh, baka pwede. So, yun. And inano niya yun. O, diba, in-out din natin kung ano yung nangyari. Very Pero- context clues. Kayo yun. din no? Masyado rin kayo yung mga call out Tanong time ka na kasi. beshi. Epot. Oo. Tanong ka Kasalanan mo, kasi. Bot. Kasi But ako, anyway, feeling ko, tatanggal na ako ng kuko, hindi ko makamot yung mga kung anong kakamutin sa akin. Hirap na ako. Tawag dito. Kaya kumuha na nga ako nito. Hindi ko makamot yung kakamutin ko. Tawag dito. Sabi ko, feeling ko, kung ako din yung editor nun, masama man ang ugali ko. Pero sabi ko, ay, ipasok niyo yan. Kasi sa mga gantong sa mga TV show kasi, kailangan talaga ng mayroong pag-uusapan. So, Yeah. pasensya Pero na, gano'n. Parang Oo. pasensya na, business lang. Pansin I nyo nga, mean- di ba, pag ang tawag dito, nung nagpe-prepare na sila for the main stage, walang off na tawag dito, makabuluhang issue. Di ba usually may magtatanong na about oo, may family. mga usapan sila. Ngayon wala. Kasi Wala. grabe na yung gravity na nangyari. Kaya di ba yung iba, kung makikita nyo, may mga episode na na naglalabas sila ng picture, naglalabas sila ng video. Kasi wala na daw minsan sa sources lang wala daw kasi minsan nangyayari. So ito yung mga backup nila para mangyari. Ito yung ginawa nila kay Silhouette. Sinisingitan. Kay Silhouette, di ba? Tuwing naglalabas na nagbe-breakdown si Silhouette. Di winner moment na yun naman si Silhouette. May pag-uusapan na yan naman. Kaya nga yung may mga chika-chika dati na bakit iyak ng iyak si Silhouette? Bakit iyak parang ang sabi ni Silhouette, mga putang ina nyo. Palabas kayo ng palabas ng mga tagal ko nang hindi mga nakikita yung mga yan. Tapos may mga issue ko yung binibring up na alam mong sa akin, sensitive sa akin. Tapos tatanungin nyo, ba't ako iyak ng iyak? Totoo. Parang ganun. Well, yun lang naman yung tanong ko. Kasi natanggal ko na yung mga koko ko. May isa pa. May isa Ano pa pa ba? ba? Hindi, I mean yung kuko mo. Meron pa dalawa. Dalawa pa. Next episode? Ayun na Record nga. breaking. So, dahil ito na, dahil ang bilis ng episode, ang tagal nating naghanas for tonight. Kung gaano kabilis yung episode last night, ganun tayo katagal tonight. But anyway, thank you so much. I think Wait lang. May isa pa tayo. Di ba? Ang Ano? end natin lagi is yung hashtag, anong team ka na ngayon? So, syempre, nagbabago-bago yung mga natin. Maaaring nagbago-bago yung mga flow ng mga boto natin. Ganyan. Like for me, nung episode 1, team Miss Jade so talaga ako. Ganyan. Ngayong tapos ng episode 6, sino na ang team mo? Renz.
Ako, for this episode, Team OV ako. Mm. Go. Kiefer. Team Hanabeshi with threesome. Gago. Sira ulo ka. Ikaw pa man din nagsabi. The views and opinions of the guest. Okay, pero kasi Napaka-delicate natin dito wala namang lahat. masama Tapos, doon. It's just, ang pangit lang nung, kasi nung defend ko lang yung sagot. iba yung Hindi, intention. hindi. Nung pinag-usapan nila ni Obi yun, di ba nga parang sinasabi ni Hanabeshi, nag-experiment sila, in confident, ganyan. Ang pangit na nung pagkakasabi kasi hindi pa naman ganun ka-educated yung mga bakla sa Pinas na parang pag sinabing nakikipag-threesome ka, madumi ka, ganyan. Which is hindi naman. I mean, It's our just a relationship preference. na- Oo, it's just a Yeah. preference. Diba? Yeah. So, Gusto ko nga ako I'm with zero. Team Hanabeshi. Ibahin na lang natin. Parang gusto kong tanongin tuloy si Kiefer. Kiefer, open ka ba? Okay. Kahit for the Marvs lang. Kung papayag siya, hindi go. Basta pinag-uusapan. Ha? Yun ang key namin. Pinag-uusapan. Basta nagpapaalam ka. You have my blessing. Oh! Magkano Gana- ticket sa Ireland? Ireland, here I go. Kuha na ng visa. Anyways, Ike, sinong team ka na? Kiefer, wakla ko. Walang bawian na. Yung mga reaction natin, yung reaction sa Papwet. Sasabihin ko pa naman, edit natin to pero dahil may approval ka, hindi to i-edit. Yeah. Oo. Wala edit to. I-send kay Um, Marvin to, ganon. True. Nakikinig siya. Marvin, Marvs, alam mo na, pinayagan na tayo. Magtago ka na, Marbs. Marvs, pinayagan na tayo. Farms, alam mo na. But anyway, ako, Team OV pa din. Pero na tayo, may pa-runner up na tayo ni Hanabeshi. Although dati ang top 2 ko, 'di ba, si Miss J tsaka si OV, pero OV and Hanabeshi. How about you, Rob? Apologies na since last episode. Team K. Oo Oh, nga pala. Kasi, Si Kobe Kant ba yan? winner edit talaga eh. Though, Arizona Candy. nakabahan ako sa mga well-performing queens. Like yung maraming wins. Kasi Mm-mm. usually yung mga maraming wins yung hindi na nanalo. Kaya wag naman sana. Oh, Gigi Good, no? Very ganun ng Actually, marami. Shit. Ayun si Gigi Good yung yung kasama ni Widow Wonders sa Perfect. Starship. Ay, oo nga. Yes. Oo. Oo. Nagkakaganap lang siya. Ah, Yung helmet gumagano, siya. yung may helmet. Oo, may my helmet. God. Oo Although, nga. ang Tapos, galing din niya dun Oo, very comedy. Hindi mo ina-expect sa isang fashion queen. Anyway, Yeah. Other means. Ako, ayun, Team K. Ano? Drum roll. Feeling ko for yung flow, hindi lang specifically this episode. Sabi ko nga, recurring yung yung judgment ko. Feeling ko Team OV muna ako ngayon. Muna. Oh my God! Oo, Gabi. Ang bilis naging ako kasi, di ba, parang nagbabalat. Halos lahat na napuntahan ko na nag-Jade Zone, nag-Bernie, nag-Hanabeshi. Oo. Ngayon ako, Team OV kanta ko, ganyan. So, yun. Gemini ka, no? Kimi! Gemini ka, no? Gemini ako! Gemini ka ba, Pot? Yeah, Oo, June Gemini 12. ako. 13 or 12? 12, Rob. 12, di ba? O, di ba? Na-appreciate ko talaga si Rob. Si Rob talaga nakakatanda lagi ng birthday ko. Paano ka sunod ng birthday ni Uy? Yun na nga. Shout out Giancarlo Budil. Uy, hindi nga ako Just nagpangalan. because you wait lang, can, Ike, doesn't wait mean lang. you should. Ay, wait lang. Ano Asan na yung- naman? Wait nga lang. In-out ako. Wait lang Ang ina naman. Promise. Marami pa tayong oras, Pot. Okay lang. Oo. Ano Ano ba yan? Huh? Ay, pasalubong. Ano ba yan? Mamaya ko na nga hanapin. After na lang nito, tapusin na natin. Tapos Para Sige. mawa kung sino Hindi, man yung hindi. nakikinig. May pasalubong kasi si Kaloy. Basta may pasalubong si Kaloy sa'yo. Tapos pinapabot niya sa'yo. Hindi ba yung na kay MJ? Dito talaga natin pinag-usapan. May pinakita kasi sa akin si MJ eh. Ay, Shout ayun na out. yun. Ayun na yun. Oo. But
shout out Shoutout naman. May Kaloy. gusto kong shout out si ano. Okay, dali na. Sige na, Shout out mo na, Ralph. Ral, sige na. Oh, Ral. ito. Sinusupport na kita. Ito na nga, pinapasa ko na yung bola sa'yo kahit ayaw mo ipasa yung bola sa akin. O go, ilang oras na ba to? Ayun na nga, Ayun but na. anyway, Uy, wag. Ha? Wag. Ayaw na. Baka mabawasan tayo ng listener. Baka Ay, nakikinig. sorry. Naka-follow na Tingin yun. ako eh. ni Daabak sa bunutong siya. But anyways, thank you so much again. Ang haba. Ito na yung pinakamahabang episode natin. And thank you so much for joining and giving your hanash. This is once again, Ikes. This is Spot with... Ako na nga. This is Spot with Basher 1. Basher. Eliel,